Kabanata 4041. Whoosh! Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin. Libo-libong puppet string ang pinakawalan patungo sa mga tropa ng Shadow Race na nagbabantay sa teleportation array. Ginamit din niya ang kanyang malakas na spiritual sense at ang secret reincarnation skill para harangan ang espasyo. Si Dustin ay lubos na napabuti sa mga taon ng labanan. Ang kanyang lihim na reincarnation skill ay nababalot ng mahiwaga at napakatalino na kapangyarihan ng batas. Ang kanyang pakiramdam ay lubhang kapansin-pansin na hindi lamang niya magagamit ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang mga puwersa ng kanyang mga alipin. Kaya naman, sa kasalukuyang lakas ni Dustin, ang pagharang sa isang espasyo ay isang piraso ng cake at kahit na isang semi-governing na Diyos ay hindi ito mapapansin. Sa bilis na ito, tanging isang namamahala na Diyos lamang ang maaaring makilala ang mga kakayahan ni Dustin. Sa loob lang ng ilang segundo, naging alipin na ni Dustin ang lahat ng nagbabantay. I activate ang array ngayon din. Utos ni Dustin. Oo, Master. Ang mga nagbabantay sa hanay ay agad na sumunod sa utos. Umaasa kami na ang lahat ay magiging ayon sa plano. Master. Ang apat na Panginoon ng karera ng anino ay malungkot na nagpaalam. Simula nang maging alipin sila ni Dustin, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para manatiling kontento siya. Ngayong aalis na ang kanilang Panginoon, nag-aatubili na silang makita siya. Sige. Manatili ka lang sa Shadow Cosmos at hintayin ang susunod kong order. Bilin ni Dustin. Oo, Master. Masunaring sumang-ayon ang apat na Master ng Shadow Cosmos. Pagkatapos, si Dustin, kasama ang kanyang mga alipin, at si Prinsesa Esther mula sa Elf Cosmos, ay nagtago sa isang special magic treasure. Kinuha ng isang alipin mula sa lahi ng anino ang magic treasure na ito at pumasok sa teleportation array. Boom! Nagsimulang gumana ang hanay ng teleportasyon. Samantala, naramdaman ng Shadow King na may mali. Damn it! May aalis. May teleportation array na ina-activate. Mabilis siyang tumakbo papunta sa array. It must be that human brat. Pigilan mo siya. Naalarma. Dumiretso din sa kanila ang Elf King. Hindi nagtagal. Ang Shadow King, ang Elf King, Donahue, Kendall, Harland, at Fagin ay nagtipon lahat sa harap ng teleportation array kung saan umalis si Dustin. Kinuha ng 2 araw at alam na ang kalalabasan lang ay miyembro ng lahi ng anino. Malinaw na na-project ang eksena, na nagpapakita ng figure na nakatayo sa harap ng teleportation array. Siya ay dating nasasakupan, ngunit siya ay nagtaksil sa akin at tumakas sa Elf Cosmos kasama ang isa pang grupo ng mga defectors. Nagbayad din ako ng malaking halaga kay Prinsipe Amit para matulungan kaming arestuhin ang mga taksil na ito. Sa hindi inaasahan, nagpakita na naman siya dito. Bulalas ni Donahue, kunwari na bigla siya nang makita siya rito. Kung tutuusin, malinaw na alam niya ang lahat. Siguro yung taong Brad na yon. Siguradong nagtago siya sa katawan ng Tridor na ito. Ang Elf King ay galit na galit. Bakit mo hinayaang umalis ang taksil na ito? Naiinis sa mga pangyayari. Ang Shadow King ay marahas na tinanong ang array guards. Matalim ang kanyang mga mata na parang lawin. Na para bang handa niyang lipulin ang sino mang magbibigay sa kanya ng maling sagot. Mayroon siyang token ni Master Donahue. Ginoo. Wala tayong magagawa kundi sundin ang kanyang utos. Agad silang lumuhad sa lupa. At nanginginig ang boses nila sa kaba. Siyempre, lahat ng array guard ay naging alipin ni Dustin. Ang lahat ay isang gawa upang lokohin ang 2 hari. Nagpanggap lamang sila ng kanilang paggalang at paghingi ng tawad. Nadismaya ang Shadow King. Ngunit wala siyang magawa dahil nagawa na ang gawa. Ang sinabi nila tungkol sa token ni Donahue sa Shadow Cosmos ay totoo lahat, hindi ito maaaring suwayin. Naisip mo na ba kung bakit kapag tataksilan ng mga tao mo? At bakit pa nila susundin ang taong iyon? Tanong ng Elf King. Nagsimula siyang magduda sa lahat pagkatapos niyang pag-isipan ito ng malalim. Iniimbestigahan ko ito, sagot ng Shadow King.
Natatakot ako na ito ay nauugnay sa espiritual na lahi. Ang mga nagtaksil sa atin ay maaaring kontrolado ng isang lihim na kasanayan. Puppet strings. Isang bagay na eksklusibo sa espiritual na lahi. Maliban sa kadahilanang ito, wala na akong mahahanap na mas kapani-paniwalang dahilan kung bakit pinili nilang ipagkanuluka at tumakas kasama ang isang tao. Bukod pa rito, sumusunod sa kanyang utos ng masunurin. Mungkahi ng Elf King. Ang kanyang boses ay solemn. Mga puppet strings. Ang Shadow King ejected. Halatang natulala siya sa mungkahing ito. Ngunit sa ilang antas, may katuturan ito. Siya ay may ilang kaalaman sa kasanayang ito. Aalamin ko ang totoo. Kung talagang may kinalaman ito sa espiritual na karera. Tiyak na hihilingin ko sa kanila na bayaran ang kanilang nagawa. Ang Anino Hari ay nanumpa. Saan sila aalis? Tanong ng Elf King. Ito ay ang dagat ng Chaos. Nagmamadaling sumagot ang isang array guard. At medyo pilit ang boses niya. Ang dagat ng Chaos. Sabay-sabay na sigaw ng mga hari. So, dinala ang panganay ko sa Sea of Chaos. Ang mukha ng Elf King ay tila nalulungkot sa natuklasang ito. Kung sila ay nasa ilang mga alien space pa rin. Ang mga bagay ay magiging mas madaling harapin. Bilang pinuno ng Elf Cosmos, tiyak na makakatulong ang iba sa kanyang sitwasyon. Gayunpaman, sa dagat ng Chaos, wala siyang anumang bagay doon dahil pinangungunahan ito ng mga super forces. I promise aalamin ko ang totoong nangyari. Kahit sino ka man. Tuturuan kita ng mahirap na leksyon pagkatapos kong malaman kung anong klaseng pakulo ang nilalaro mo. Ang Elf King ay nangako sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Siya ang gumawa ng gulo sa pwesto ko at hindi man lang ako sineseryoso. Huwag kang mag-alala. Magpapadala rin ako ng mga tao sa Sea of Chaos para hanapin ang taong ito. Ipapaalam ko sa iyo kapag may nahanap ako. Galit na sumirit ang Shadow King. Na ibinahagi ang inis na mayroon ang Elf King. Maganda yan. Salamat. Tumango ang Elf King at nagpaalam kay Shadow King. Pagkatapos, bumalik siya sa Elf Cosmos. Wala siyang magawa para sa kanyang nawala na panganay na lalaki. Na nagparamdam sa kanya ng kawalan ng magawa at galit. Pagkatapos bumalik sa Elf Cosmos, nagpadala kaagad siya ng hindi mabilang na mga Elite Masters sa Sea of Chaos para hanapin si Dustin. Pagkatapos, pumunta siya sa Spirit Cosmos. Ngunit nabigo siyang gumawa ng anumang pag-unlad dahil karamihan sa mga nakatataas na pinuno ay mga alipin ni Dustin. Ipinadala din ng Shadow King ang kanyang mga tropa sa Sea of Chaos. Ngunit iyon ay magiging isang kwento sa ibang pagkakataon. Samantala, sa Sea of Chaos, sa wakas ay nakabalik na si Dustin mula sa mga nakahiwalay na alien space. Oo, nakabalik na talaga tayo sa Sea of Chaos. Natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili sa isang inabandonang magulong kawalan. Ito ay napakalayo at mapanglo na walang anumang palatandaan ng mga tao. Kumusta ang alyansa? Napaisip si Dustin. Nais niyang malaman kung paano nagpapatuloy ang kanyang mga tao sa kanilang mga gawain. Nanatili siya ng humigit kumulang kalahating taon sa kanilang mga alien space. Nagsisimula na siyang mag-alala para sa kanyang tropa. Gayunpaman, ang pagkabalisa ay madaling natunaw dahil alam niyang nasa ilalim ito ng proteksyon ng 12 zodiac na hayop. Sa sandaling nabuo nila ang 12 animal array. Ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay katumbas ng isang namamahala na Diyos. Natitiyak niyang walang sino man sa Sea of Chaos ang makakasira sa alyansa. Napuno ng magulong undercurrent ang hangin sa Sea of Chaos. Sa Ice Palace, ang 10 punong pinuno ng alyansa ay nagtipon para sa isang pulong. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, ang mga pinuno ng 6 na super forces ay nagsanib kamay at nakagawa na ng isang plano. Ang kanilang pangunahing layunin ay upang makitungo sa aming pinuno. Isang banal na Diyos ang nag-ulat sa Ice Queen. Kamakailan, iba't ibang mapanirang chismis para sa ating alyansa ang kumakalat. Ang salita sa kalye ay ang 6 na super force ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa isa't isa at handa silang sirain ang aming alyansa sa lahat ng paraan. Sabi ng isa pang banal na Diyos. Bagamat sinubukan nilang itago ito.
Makikita ang pag-aalala sa mukha ng 10 pangunahing pinuno ng alyansa. Lately, ang aming base ay sinasalakay din paminsan-minsan. Mukhang naghahanda na naman ang mga pinuno ng 6 na super forces na gumawa ng hakbang laban sa atin. Sabihin sa lahat ng aming miyembro na maghanda. Ang mga pinuno ng 6 na super forces ay hindi basta-basta tatayo at panoorin tayong umunlad. Bili ng Ice Queen. I wonder kung kailan babalik ang leader natin. Kung narito siya, magiging mas madali ang mga bagay. Napabuntong hininga si Ismail. Hindi naman natin basta-basta itatapon lahat sa balikat niya. Nilinaw na niya sa amin noong nakaraang pagkakataon na kung hindi ito isang mahalagang bagay. Dapat naming subukan ang aming makakaya upang harapin ito sa aming sarili. Sa tingin ko gusto niyang matuto tayong humawak ng sarili nating mga problema nang hindi umaasa sa kanya. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Pabulaan na ng Ice Queen. Oo, tama ka. Alam ko yan. Ginagawa ito ng ating pinuno para sa ating ikabubuti. Pagsang-ayon ni Ismail na may pagod na ngiti. By the way, may good news ako. Ngayon lang. Sinabi sa akin ng asong lumalamon sa langit na tapos na ang 10 super long distance teleportation array. Maaari silang gamitin ngayon. Sabi ng Ice Queen. Talagang mabuti iyan. Sa wakas, isang ngiti ang lumitaw sa mga mukha ng iba pang mga banal na Diyos nang marinig nila ang balita. Ilang oras na ang nakalipas. Nagpadala si Dustin ng mga tao para bumili ng napakaraming divine crystals. Ibinigay nila ang mga kristal na iyon sa 12 hayop upang maging materyales para sa mga teleportation array. Sa nakalipas na mga buwan, ang 12 hayop ay nagsumikap sa mga hanay ng teleportasyon at sa wakas ay natapos na nila ang kanilang trabaho. Dahil ang mga array ay tapos na. Halika at tingnan. Noon ay umalangaw-ngaw sa bulwagan ang tinig ng asong lumalamon sa langit. Let's go and have a look. Malumanay na mungkahi ng Ice Queen. Sa paglipat bilang isa, umalis siya sa bulwagan kasama ang iba pang mga nakatataas na pinuno ng alyansa at tinahak nila ang daan patungo sa asong lumalamon sa langit. Isang malaking spatial array ang ginawa kamakailan sa Ice Palace. Lahat ng 12 hayop ay nakatayo sa harap ng hanay. Ang kabilang dulo ng array na ito ay konektado sa 10 iba pang malalaking array. Ang mga iyon ay matatagpuan sa 10 pinakamahalagang base ng alyansa. Mula ngayon, ang 10 base ay konektado sa Ice Palace. Mas maginhawa ang ganito. Mayabang paliwanag ng asong lumalamon sa langit. Sir, pwede ba natin itong pagbigyan ngayon? Tanong ng Ice Queen. Sige at kilalanin mo ang iyong sarili sa mga hanay na ito. Mula ngayon, ang Ice Palace at ang 10 kuta ang magiging pinakamahalagang base ng alyansa. Oo nga pala, halos nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang hanay na ito ay humahantong din sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Dagdag pa ng asong lumalamon sa langit. Habang nagsasalita ito, nagpapadala ito ng mga solusyon na mensahe sa soulsys ng isang pangunahing miyembro ng alyansa. Ang kahulugan ng mga mensahe ay ang impormasyon tungkol sa paraan upang i-activate ang teleportation array. Napakaganda na humahantong ito sa 3,000 malaki at maliliit na universo din. Ang lahat ng mga nakatataas na pinuno ng alyansa ay hindi maaaring makatulong ngunit sa teleportation arrays. Walang pag-aalinlangan. Ang Ice Queen at ang iba pang mga pangunahing miyembro ay humakbang sa hanay na nasa harapan nila. Kasunod ng paraan na itinuro ng asong lumalamon sa langit. Gumawa ng kilos ang Ice Queen at ipinadala ang kanyang vital energy sa array foundations. Nang na-activate ang array, nawala ang lahat ng nakatayo dito. Sunod-sunod silang ini-teleport 10 kuta. Ang kanilang huling destinasyon ay ang 3,000 malaki at maliit na universo. Sa mga teleportation array, mas mababantayan natin ang ating mga kuta. Kailangan nating magpadala ng mas maraming lalaki para ma-secure ang 10 base. Mula ngayon, ang 10 ngoog na ito ang pinakamahalagang base ng ating alyansa. Utos ng Ice Queen. Ang Ice Palace, kasama ang 10 pinakamahalagang ngoog, ay ngayon ang ubod ng alyansa. Isang araw, may malaking nangyari. Noong araw na iyon,
Isang lalaking may silver armor ang nahulog mula sa langit at tumayo sa labas ng isa sa mga base ng alyansa. Isang malakas na vibe ang lumabas sa kanya at ang kanyang baluti ay kumikinang sa malamig na liwanag. Ako si Harlan mula sa Beast City. Nandito ako para kunin ang buhay ni Dustin. Nasaan na siya? Kalagkarin mo siya palabas. Napakalamig ng bawat salita ng nakabaluti na lalaki. Isang nakakatakot na aura ang pumuno sa magulong kawalan mula sa kanyang marilag na boses na nag-iisa. Tila inano niya ang kanyang paligid na parang siya ay isang kahanga-hangang monumento. Ang lahat ng nilalang na nakita sa eksenang ito ay naging mas mapatla kaysa sa mga multo. Hindi may kakaila na taglay niya ang napakalaking kapangyarihan. Mula sa aura na ibinubuga niya ng mag-isa na maaaring magparalisa sa takot sa tunay na premium grade na mga Diyos na Diyos. May isip lamang ng isa kung gaano siya kalakas. Ang lakas ng loob mong sabihin ang pangalan ng ating amo at insultuhan siya. Malubhang krimen iyon. Mahigit 10 tunay na banal na Diyos ang nagsilabasan mula sa base. Lahat sila ay mga alipin ni Dustin. Nang marinig nilang insultuhan ng hindi inanyayahang bisita ang kanilang amo, hindi na nila napigilan ang kanilang galit at agad silang sumugod para sigawan ito. Humph! Kaawa-awa na mga nilalang. Ang iyong mga espiritual na kaluluwa ay kontrolado at ngayon ikaw ay isang grupo ng mga puppet. Kalimutan mo na. Bibigyan kita ng pabor at palalayain kita. Ang lalaking may silver armor ay walang imak na nagsalita na may mabagal na pag-iling ng kanyang ulo. Iniunat niya ang kanyang kamay. At lumaki ito habang sumugod ito patungo sa mga tunay na banal na Diyos. Walang katapusang enerhiya ang gamulong sa napakalaking palad at napuno ang kabuuan ng espasyo sa kanilang paligid. Lahat ng nabubuhay na nilalang ay hindi maiwasang matakot sa kanilang talino nang maramdaman nila ang enerhiya mula sa palad. Halos tila ang nakabaluti na lalaki ay ipinanganak na isang mamamatay habang pinupuno niya ang hangin ng kanyang nakakatakot na mamamatay na kalooban. Boom! Lumitaw ang mga itim na bitek sa hangin nang gumuho ang espasyo sa paligid ng kamay. Wala sa mga tunay na banal na alipin ng Diyos ni Dustin ang maaaring makipaglaban. Nagkapira-piraso ang mga ito dahil sa lakas na inilabas ng napakalaking kamay ng lalaki. Matapos maalis ang mga tunay na banal na Diyos, inatake ng nakabaluti na lalaki ang base ng alyansa. Sunod-sunod na sumabog ang malalaking pagsabog at naging mga guho ang base. Ang lahat ng miyembro ng alyansa sa loob ng base ay nadurog sa alabok. Sa isang welga lang, winasak ng armored man ang isa sa mga base ng alyansa. Ito ay isang semi-governing na Diyos. Ang ilan sa mga nilalang na nanunood ng patayan mula sa malayo ay hindi maiwasang mapabulalas ng mahina. Dustin, lumabas ka dito at salubungin ang iyong kapahamakan. Kasabay nito, ang parehong bagay ay nangyari sa isa pang kuta ng alyansa. Isang semi-governing god ang lumitaw sa labas ng base at hiniling ang buhay ni Dustin. Tulad ng lalaking may silver armor, giniba niya ang buong moog sa isang galaw. Kung ipinakita ni Dustin ang kanyang mukha, papatayin ko siya. Dapat mamatay si Dustin. Sa araw na iyon, hindi bababa sa 100 kalahating namamahala ng mga Diyos ang lumitaw upang sumalakay sa mga kuta ng alyansa. Ang mga masasamang pananakot ay maririnig sa lahat ng dako. Nako, lahat sila ay mga semi-governing na Diyos. Mukhang determinado ang mga pinuno ng 6 na super forces na tapusin si Dustin sa pagkakataong ito. Sa huling pagkakataon, 6 na semi-governing na Diyos ang nagsanib kamay upang harapin si Dustin. Hindi ako makapaniwalang nagpadala sila ng 12 sa kanila sa pagkakataong ito. Bagamat laging may bagay si Dustin, halos imposible para sa kanya na mahawakan ang napakaraming semi-governing gods. Sang-ayon ako, hanggang ngayon hindi pa rin nagpapakita ng mukha si Dustin. I bet na takot siya at nagtatago kung saan. Hindi mabilang na mga nilalang ang masiglang nagchichismisan. Sa sandaling iyon, sa isang malayong espasyo ng Sea of Chaos, 20 hindi kapani-pani walang makapangyarihang mga nilalang ang natipon. Bawat isa sa kanila ay isang semi-governing na Diyos. Maglaan ka ng oras at makipaglaro sa kanila. Ang layunin namin ay ilabas si Dustin at alisin siya. Kapag nagpakita na siya,
Magkapit kamay tayo at atakihin siya. Sigurado akong sisirain natin siya sa pagkakataong ito. Sabi ng isa sa mga semi-governing gods. Dustin, lumabas ka at salubungin ang iyong kapahamakan. Dustin, huwag kang tataka sa kapalaran mo. Malapit na kayong masira ng alyansa. Lahat ng ito ay nakasulat sa mga bituin. Lahat ng miyembro ng alyansa ay mamamatay maliban kung sumuko ka. Sa susunod na 2 linggo, narinig ang mga banta na ito sa buong Sea of Chaos. Ang mga semi-governing gods ay nagpakita at inatake ang base ng alyansa. Namumukod-tangi sa kanila si Harlan mula sa Beast City. Na-demolish niya ang 12-dosenang base ng alyansa. At pinatay ang hindi mabilang na mga miyembro nito. Parami ng parami ang mga semi-governing na Diyos na nagpakita ng isa-isa at patuloy na tinutuya si Dustin. Ang sitwasyon ay lumala nang ang bawat miyembro ng alyansa ay may saganang bounty sa kanilang mga ulo. Kung ang isa ay maaaring pumatay sa mga pangunahing miyembro ng alyansa, siya ay shower sa ginto. Mukhang ang mga pinuno ng 6 na super forces ay impyerno na patayin si Dustin at ang alyansa. Napakaraming semi-governing gods ang pinadala nila. Nahihirapan akong paniwalaan na mabubuhay sila. Sa aking naobserbahan, hindi bababa sa 15 semi-governing na Diyos ang nagpakita sa nakalipas na 15 araw. Ang semi-governing gods mula sa 6 na super forces ay naging paksa ng buong Sea of Chaos. Damn it, masyado silang maangas. Naasar ang 12 hayop nang marinig ang balita. Kasama natin si Dustin. Ang 6 na super force ay patuloy na nagpaparada na wawakasan nila siya. Hinahamon lang nila ang ating fallen Divine Valley. Sigaw ng daga. Ano bang maganda sa 6 na super forces? Sa tingin ba nila ay kayang-kaya nilang guluhin tayo? Masungit na sabi ng kambing. Masyado na silang lumayo. Hindi na natin ito matiis. Kung patuloy akong tatayo at walang gagawin, mababaliw ako. Galit na galit ang tigre. Kumulo sa galit ang lahat ng dugo ng 12 hayop. Well, ano pa ang hinihintay natin? Ipakita natin sa mga semi-governing god na iyon kung sino ang kinakaharap. Utos ng asong lumalamon sa langit sa mga kasamahan nito. Tara na. Ang iba pang mga hayop ay nagsama-sama. Naghihiganti sila. At hindi ito papakawalan kung may manggulo sa kanila at sa kanilang mga kaibigan. Ngunit higit sa lahat, sila ay walang takot, walang makakaharang sa kanila daan. Ang asong lumalamon sa langit ay agad na nakarating sa Ice Queen. Hiniling nito sa kanya na magpadala ng higit pang mga scouts para mabantayang mabuti ang lahat ng base ng alyansa. At kung sila ay malagay sa isang sitwasyon, dapat nilang kontakan kaagad ang asong lumalamon sa langit. Samantala, sa Tribulation Universe Community, ang pamayanang ito sa universo ay isa sa 10 mahalagang kuta ng alyansa. Mayroong teleportation array na nag-uugnay dito sa Ice Palace. Ang Tribulation Universe Community ay medyo makapangyarihan. At mayroon itong daan-daang cosmoses. Mahigit 10 sa kanila ay mga high-grade cosmoses. Dahil ang lugar ay mahalaga sa kabuoang lakas ng alyansa. Ang mga pangunahing miyembro nito ay nagpadala ng marami sa kanilang mga tauhan upang bantayan ito. Sa maikling panahon, walang masamang nangyari sa Tribulation Universe Community. Maraming nilalang ang gumagala sa paligid. Isang buhay na buhay. Maunlad na kapaligiran ang bomb alot sa komunidad ng universo. At pagkatapos ay bigla na lang. Isang napakalaking figure ang nakita mula sa malayo na nagmamarcha patungo sa Tribulation Universe Community. Ang nakakatakot na masamang aura na inilabas niya ay dumating sa komunidad ng universo. Sa isang iglap, nayanig ang buong Tribulation Universe Community dahil sa nagbabantang aura na bumabalot dito. Isa itong matandang demonyo. Nagsisigawan at tinuro ang mga nilalang habang papalapit ang matandang semi-governing god mula sa lahi ng demonyo. Ang bawat isa sa inyo ay dapat mamatay. Malamig na pahayag ng matandang demonyo. Ang kanyang mga mata ay malamig at mabisyo. Nanagang takot sa sino mang maglalakas loob na tumingin sa kanya ng diretso sa mga mata. Ito ang teritoryo ng ating alyansa. Umalis ka o pipilitin ka namin. Ang isang malaking bilang ng mga banal na Diyos ay agad na sumugod sa Tribulation Universe Community.
Ang ilan sa kanila ay mga tunay na Divine God na mga alipin ni Dustin habang ang iba ay mga ordinaryong Divine God ng alyansa. Lahat sila ay makapangyarihan at mahusay na sinanay na presensya. Gayunpaman, sila ay masyadong mahina kumpara sa isang semi-governing na Diyos. Humph! Huwag kang magsalita ng malaki. Walang lugar para sa iyo sa Sea of Chaos. Babagsak ka. Malapit nang mamatay si Dustin. Malamig na sabi ng matandang demonyo. Lahat kayo ay dapat mamatay. Bigla siyang nagtaas ng boses at umungol. Ang walang emosyon niyang mukha ay biglang naging mamamatay tao. Dalawang sinag ng makapal na asul na liwanag ang bumaril mula sa kanyang mga mata. At naglakad patungo sa mga banal na Diyos ng alyansa. Naghiyawan sa sobrang sakit ang mga natama ng malakas na liwanag. Halos lahat ay namatay kaagad habang ang mga nakaligtas ay lubhang nagdurusa. Masyadong malupit ang matandang demonyo. Ang kanyang welga ay nakamamatay. Walang makakaligtas sa aking pagsalakay. Ang demonyong baliw na umuungal. Niyanig ng kanyang boses ang kawalan habang papalapit siya sa Tribulation Universe Community. Nang malapit na siya, tinamaan niya ng palad ang isa sa mga cosmoses sa komunidad ng universo. Ang cosmos ay nadurog sa isang pinong laman habang ang dugo ng bawat nilalang na naninirahan dito ay nabahiran ng walang laman na pula. Tiningnan ng matandang demonyo ang mga guho na may pang-aalipusta at malisyosong ngiti. Nagpatuloy siyang gumawa ng kalituhan sa Tribulation Universe Community. Sa Ice Palace, isang scout ang nagmamadaling pumasok sa bulwagan kung saan naroon ang mga senior member ng alyansa at ang 12 hayop. Ang isang semi-governing na Diyos ng lahi ng demonyo ay umaatake sa Tribulation Universe Community. Iniulat ng scout, sa sandaling lumitaw ang matandang demonyo. Ang balita ay agad na ipinadala pabalik sa Ice Palace. Tara na, walang pag-aalinlangan. Ang 12 hayop ay mabilis na humakbang sa malayo ang teleportation array. Lumaban tayo sa kalaban, sabi ng Ice Queen. Sinundan niya ang 12 hayop kasama ang isang kawen ng mga banal na Diyos. Hindi mo na kailangan pumunta. Dito ka lang. Kailangan mong bantayan ang Ice Palace. At saka, kahit pumunta ka doon, wala kang magagawa. Umalangaw-ngaw sa hanay ang tinig ng asong lumalamon sa langit. Kahit na magbigay sila ng suporta sa 12 hayop, haadlang lang sila dahil hindi nila kayang saktan ang isang semi-governing na Diyos. Nang marinig nila ang sinabi ng asong lumalamon sa langit, ang Ice Queen at ang iba pang mga banal na Diyos ay tumigil sa kanilang mga landas. Bagamat gustong-gusto nilang pumunta, alam nilang mas mabuti kung makinig sila sa asong lumalamon sa langit. Samantala, ang higanteng demonyo ay nagpatuloy sa pagtatapon ng basura sa Tribulation Universe Community. Nawasak ang lahat sa paligid niya. Hindi mabilang na mga miyembro ng alyansa na nakakuha ng Tribulation Universe Community ay namatay o malubhang nasugatan. Maging ang mga tunay na banal na alipin ng Diyos ni Dustin ay sunod-sunod na nasawi sa kamay ng demonyo. Matandang demonyo, nililigawan mo si kamatayan. Biglang lumabas ang 12 nilalang na may napakalaking aura mula sa kaibuturan ng Tribulation Universe Community. Isang mabangis na tingin ang nakaukit sa kanilang mga mukha. Sila ay walang iba kundi ang 12 hayop mula sa Fallen Divine Valley. Lahat ng miyembro ng alyansa ay umatras. Utos ng asong lumalamon sa langit. Ang lakas ng matandang demonyong ito ay sobrang nakakatakot. Kung hindi sila tatakas, tiyak na papawiin sila ng bastard na ito. Naisip ng asong lumalamon sa langit. Come on, guys, let's punit this old bastard into bits. Ang asong lumalamon sa langit ay nagrally sa mga kasama nito. Ang 12 hayop ay sabay na humakbang patungo sa demonyo. Hoy! Sa wakas ay lumitaw kayong 12 hayop. Kanina pa kita hinihintay. Gumuhit ng tusong ngiti ang matandang demonyo nang makita sila. Damn it! Nahulog tayo sa bitag. Nang makita ang kanyang ekspresyon, agad na namulat ang asong lumalamon sa langit na may mali. Tumayo ang matandang demonyo. Nakatingin sa 12 hayop na may masamang tingin. Out of the blue, makapangyarihang mga nilalang ang nagpakita sa labas ng Tribulation Universe Community. Huminto ang 12 hayop sa kanilang mga landas at sinubukang hawakan ang sitwasyon.
Mayroong 20 semi-governing na Diyos kasama ang matandang demonyo. At sila ay mula sa 6 na super forces. Haha, mga hayop kayo. Ang tagal kong hinintay ta. Mag-enjoy ako sa pagkikita natin. Dahil last day nyo na ngayon. Ang 20 semi-governing na Diyos na iyon ay mabilis na pumasok sa Tribulation Universe community at pinalibutan ang 12 zodiac na hayop. I am going to kill the lot of you today. Let's see kung mananatiling mayabang si Dustin kapag wala na kayong pinagtatagwan. Sumigaw ang isa sa mga semi-governing na Diyos mula sa lahi ng hayop at nagsimulang tumawa ng malakas. Matagal nang nalaman ng 6 na super force na ang Fallen Divine Valley ang sumuporta kay Dustin. Sa katunayan, kilalang kilala na sa mga kalyadong hukbo. Hindi si Dustin ang pinakamakapangyarihang magsasaka. Sa halip, ang pinakamakapangyarihan ay ang 12 zodiac na hayop. Kung papatayin nila ang 12 hayop na ito, ang pakikitungo kay Dustin sa hinaharap ay magiging isang piraso ng cake. Kayong mga bastard! Huwag na kayong sumubok ng kahit ano. Malayo kayo sa pagiging sapat na makapangyarihan para magdulot ng anumang pinsala sa amin. Babala ng isa sa mga hayop sa mabangis na tono. Nagdilim na ang mukha nila sa galit sa panunukso. Naiintindihan nila ang nangyayari ngayon. Ang mga semi-governing god na ito mula sa 6 na super forces ay sumalakay sa kuta ng kalyadong hukbo at ang kanilang plano ay simple. Gusto nilang akitin ang 12 hayop. O si Dustin. Kung sino ang lalabas ay mapapalibutan at mapapatay dahil sa sandaling ito. Sila ang may bentahe sa bilang. Cut the crap and kill the sons of bitches. Umungal ang isang semi-governing na Diyos mula sa lahi ng demonyo. Boom! 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 Nagsimula ang isang matinding labanan sa labas ng moog. Ang 20 semi-governing na mga Diyos ay nagsimulang makipaglaban sa 12 zodiac na hayop. Terra, ipapakita ko sayo kung sino ang ginugulo mo. Umungal ang higanteng tigre. Tumalon ito dito mula sa kalaban patungo sa kalaban sa magulong espasyo. At ang mahabang balahibo nito ay sumayaw sa hangin. Ang mismong tanawin ng nakikita nito ay marilag at nangingibabaw. Ito ay nakikipaglaban sa 2 semi-governing na mga Diyos ng mag-isa. Ang isa mula sa lahi ng demonyo at ang isa ay mula sa Novel Court. Ito ay maliwanag na ang tigre ay nasa isang kalamangan. Nilalaslas nito ang espasyo gamit ang malalaking kuko nito, na napakabilis na sumulong kaya nag-iwan sila ng mga guhit sa likuran nila. Ang mga kuko na ito ay naglalabas ng malakas na puwersa na yumanig sa nakapalibot na kawalan. Para sa isang sandali, ang espasyo ay tila madilim. Parehong napilitang umatras ang mga kalaban nito. Ang tigre ay napakalakas at kayang sugpuin ang anumang bagay na darating sa kanyang landas sa pamamagitan lamang ng paggalaw nito. You stupid, despicable bastards! How dare you play tricks with us? You'll regret this forever. Ang tandang ay sumugod habang ang mga makukulay na balahibo nito ay nagkalat. Na lumilitaw na ang katawan nito ay lumaki ng ilang beses. Ang mga kuko nito ay lubhang matalas. At naglalaman ng iba't ibang rune na may kaugnayan sa batas ng metal. Maaaring punitin ng tandang ang anumang mahawakan nito gamit lamang ang mga kuko nito. Ang mga kuko nito ay hindi ang tanging sandata nito. Paminsan-minsan, may lalabas na sinag ng crescent na liwanag na alon mula sa matalas nitong tuka. Kung saan dumaan ang malamig na liwanag na ito, ang kalaban ay maghihiwalay. Marahil ang pinakakakilakilabot na kapangyarihan ay ang ng asong lumalamon sa langit. Sa sandaling magsimula ang labanan, ang katawan nito ay nagsimulang lumaki at patuloy na lumalaki sa laki. Sa lalong madaling panahon, pinupuno nito ang buong kawalan, na nagpalawak ng daan-daang milyong milya sa lahat ng direksyon. Ang mga binti nito ay tila nagsisilbing haligi ng langit. Habang naglalakad ito, nanginginig ang kawalan at lahat ng nahawakan ng mga paa nito ay sumabog sa kawalan. GRRRRR. Ang asong lumalamon sa langit ay umungal at gumugulong ang mga sound wave na parang bagyo mula sa kanyang bibig. May kung ano sa boses nito na nagtanim ng matinding takot sa puso ng sinumang nakarinig nito. Ito ang lihim na kasanayan mula sa angkan ng dugo ng lahi ng asong lumalamon sa langit.
Maaari itong gumamit ng mga sound wave upang atakehin ang espiritual na kaluluwa ng kaaway at makakuha ng mataas na kamay. Magsisimulang magkulot sa takot ang mga kalaban sa sandaling marinig ang dagendong. Basag. Ang bibig ng asong lumalamon sa langit ay bumubulusok ng kasing bilis ng kidlat. At kinagat ang kalahati ng isang semi-governing na Diyos mula sa underworld. Ang itim na dugo ay tumalsik sa buong kalangitan habang itinapon ng aso ang patay na piraso ng laman mula sa bibig nito. Yag! Malaking pagkakamali. Ang kanyang katawan ay nakakatakot at mas masahol pa ang amoy kaysa sa inasnan na isda. Agad na iniluwa ng lumalamon sa langit ang putol na katawan at patuloy na dumura sa disgusto. Ang labanan ay mahigpit, ngunit pabor pa rin sa mga hayop. Halos bawat isa sa kanila ay makakalaban ng dalawang kalaban ng sabay. Alam nilang dehado ang kalaban kaya hindi sila umatras. Sa halip, habang tumatagal sila ay lumaban. Lalo silang naging matapang. Sa isang sandali, ang dalawang panig ay nagtali sa pagkapatas. Ang magulong walang laman sa paligid ay hindi na naaayos dahil sa kanilang labanan. Nagsimulang manginig at gumuho ang espasyo. Sa lalong madaling panahon, ang espasyo sa kanilang paligid ay napuno ng mga lubak at mga bitek ng iba't ibang laki at umuusok kung saan-saan. Ang buong kapaligiran ay naging isang nakakatakot na lilam. Daan-daang cosmoses sa Tribulation Universe community ang nawasak na. At higit pa ang nahaharap sa mga epekto ng labanang ito bawat segundo. Sa kabutihang palad, ang kalyadong hukbo ay nakahandang mabuti para sa gayong senaryo. At bago pa man magsimula ang labanang ito, halos ang buong populasyon ng Tribulation Universe community ay inilipat sa Ice Palace. Dahil isa ito sa 10 pangunahing tanggulan ng kalyadong hukbo. Inihanda ang kalyadong hukbo. Ang mga nilalang maliban sa mga semi-governing na Diyos ay hindi pinahintulutang lumapit sa lugar at inilipat sa malayo. Hindi pwede. Napakalakas ng 12 hayop na ito. 20 tayo pero hindi natin sila kayang alagaan. Ang mga semi-governing gods mula sa 6 na super forces ay lalong nabalisa at hindi mapakali habang umuusad ang labanan. Ungol ng isa sa kanila sa naiinip na tono. Nalilito sila kung paano haharapin ang mga hayop. Ang kanilang mga plano ay umasa sa kalamangan na mayroon sila sa mga tuntunin ng bilang laban sa mga hayop na ito. Ang mismong ideya ng tagumpay ay nakatali sa kalamangan na iyon at gayon paman. Ito ay kumukupa sa bawat sandali. Hindi nila inaasahan na ang 12 hayop ay magiging napakalakas. Halika, halika at patayin mo ako. Hinahamon kita. Di ba ngayon ka lang naging mayabang? Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala kang pinatay ni isa sa amin. Ang dagendong ng tigre ay yumanig sa buong parang habang tinatawag nito ang mga kalaban. Ang higanteng kuko nito ay nag-swipe muli at nagpadala ng isang semi-governing na Diyos mula sa lahi ng demonyo na lumilipad sa malayo. Sa sandaling tamaan ang huli, nagsimula siyang magdere ng dugo. Boom! Pinahihit ng tigre ang katawan nito. At ang makapal na buntot nito ay tumakas na parang isang malaking bundok. Na dumurog sa mga masters mula sa Novel Court sa lugar. Ang 12 zodiac na hayop ay naging mga tagasunod ng master ng Fallen Divine Valley dahil walang nakakaalam kung gaano katagal. Naranasan nila ang hindi mailarawang matitinding labanan sa kanilang buhay. Natutunan nila ang lahat ng uri ng mga nangungunang lihim na kasanayan at lumaban sa lahat ng uri ng mga kalaban. Ang kanilang kagustuhan at kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ang mga semi-governing na mga Diyos na ito ay walang kapantay para sa kanila. Sa bawat segundong lumilipas, ang mga hayop ay patuloy na nangunguna sa kabila ng kanilang mas maliit na bilang. Masyado silang makapangyarihan para mahawakan natin. Tawagan natin ang backup. Sa wakas, ang isa sa mga Diyos na medyo namamahala ay sumuko at umungal nang siya ay nahiwa sa 12 hiwa ng malamig na liwanag na nagmumula sa bibig ng tandang. Ngayon lang siya nakaramdam ng matinding takot. Tama ka. Ang iba pang mga semi-governing gods ang pumangalawa sa ideya. Nag-aatubili silang tumawag para sa backup ngunit wala silang ibang pagpipilian. Nakakahiya para sa kanila ang humingi ng tulong matapos silang bugbugin ng husto sa kabila ng numeric advantage. Gayunpaman,
Alam na nila ang kanilang sitwasyon. Alam nila na kailangan nila ng tulong. Hindi na sila nakatagal pa. Call for help my ass. So, all you idiots are good for is calling for backup after being defeated. Nakakahiya. Galit na galit ang 12 hayop. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan makalipas ang ilang segundo. Boom! 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 Sa labas ng Tribulation Universe Community, isang dosenang higit pang mga nilalang na may mapang-ipang mga aura ang lumitaw at sumugod sa larangan ng digmaan. Bawat isa sa kanila ay isang semi-governing na Diyos. Nagsimula silang gumawa ng kanilang mga galaw nang hindi nakikipag-usap sa sinuman. Ang lahat ng kanilang lakas ay nakatuon sa kanilang mga pag-atake. Hindi pwede. Ang lahat ng semi-governing na mga Diyos mula sa iyong mga puwersa ay dumating para sa isang labanan. Mahiya ka. Tinatawag mo ang iyong sarili na sobrang lakas ngunit kumilos ng napakasama. Agad na naramdaman ng 12 zodiac na hayop ang mabilis na pagtaas ng presyon ng sabay-sabay na humarap sa napakaraming mga kaaway at galit na galit. Mahigit sa 30 kalahating namamahala ng mga Diyos ang nakatayo ngayon laban sa kanila. At tahimik na natutukoy sa kanilang mga pag-atake ng buong lakas. Nahihiya din sila sa napilitang gawin ngayon. Ngunit ang lakas ng pakikipaglaban ng 12 hayop ay masyadong malakas at wala silang ibang pagpipilian. Mapapawi sana sila kung hindi sila humingi ng tulong. Huwag kang magpigil. Patayin ang mga hayop na ito sa lahat ng paraan. Kapag namatay na sila, hindi na muling makakagulo si Dustin at ang hukbong-hukbo. 1/3. Sinabi ng isa sa mga semi-governing na Diyos mula sa lahi ng kanyang mga kasama sa malalim na boses. Paano kung bumuo tayo ng 12 animal array at patayin sila ngayon? Ang patuloy na pakikipaglaban tulad nito ay nakakainip at nakakapagod. Lihim na tanong ng tigre sa asong lumalamon sa langit. Hindi. Ang hanay na iyon ay espesyal na nilikha para sa pakikitungo sa namamahala na Diyos. Hindi natin ito maaaring ilantad ng maaga dahil sa napakaraming Diyos na malapamahala ang kinakaharap natin. Ang asong lumalamon sa langit ay umiling pagkatapos magmuni-muni ng ilang sandali. Sa Tribulation Universe Community, lalong tumitindi ang labanan. Mahigit sa 30 semi-governing na Diyos mula sa 6 na super force ang lumaban sa 12 zodiac na hayop. Lalong naging mahirap na labanan sila. Batay sa mga numero pa lamang. Kitang-kita na ang 12 zodiac na hayop ay dahado. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay naranasan na matapang sa hindi mabilang na mga digmaan. Ang sitwasyon ngayon ay walang seryosong kumpara sa panahon na sinundan nila ang Diyos ng kaguluhan upang palawakin ang kanilang teritoryo. Kahit na sa pinagsamang lakas ng 30 semi-governing gods, imposibleng makaramdam sila ng anumang banta sa kanilang buhay. Bagamat sila ay dahado at patuloy na nauurong, hindi sila nagdusa ng anumang pinsala. Lahat ng 12 zodiac na hayop ay magulong nilalang. Ipinanganak na may maraming mahiwagang magulong talento. Bukod dito, nilinang din nila ang iba pang mahiwagang kasanayan na nawala sa loob ng mahabang panahon. Sa tuwing sila ay nasa panganib, ang mga kasanayang ito ay may posibilidad na iligtas sila sa pamamagitan ng balat ng kanilang mga ngipin. Kaya naman, kahit na hindi maaga ng 12 zodiac animals ang panalo, masisiguro pa rin nila ang kaligtasan. Worst scenario case, hindi nila kayang talunin ang mga kalaban nila pero pwede lang tumakas. Ang 12 hayop na ito ay masyadong nakakainis. Bagamat hindi napigilan ng 30 semi-governing god ng 6 na super forces na Mayrita. Wala silang ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang laban. Samantala, sa malayong magulong kawalan, isang airship ang mabilis na lumilipad papunta sa Ice Palace. Sa kabila ng bilis ng airship, naka-cross-legged si Dustin at nakasubsob sa kanyang pagmumuni-muni. Para sa isang taong kasing kalibre ni Dustin, ang Sea of Chaos ay hindi isang napakalawak na lugar. Pipiliin pa rin niyang gumamit ng mataas na antas ng airship upang lumipat sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sa airship, abala si Dustin sa pag-aaral ng mga advanced na kasanayan ng puppet strings. Kalahating taon na ang nakalipas.
Nagpasya siyang pumunta sa mga nakahiwalay na alien space para makuha lang niya ang mga kasanayang ito sa paglilinaw. Sa mga advanced na kasanayang ito, madali kong matatalo ang isang semi-governing na Diyos. Tiwala sa isip ni Dustin. Sa sandaling ito, bigla na lang, nakatanggap si Dustin ng isang listahan ng mensahe ng kaluluwa. Ano? Nangyari ang mga ganyan sa lugar ko. Pagkabasa ng message ay biglang nanlamig ang mukha ni Dustin. Katulad ng dati, nag-iwan siya ng spiritual avatar sa Ice Palace. Sa loob ng isang tiyak na distansya, maaaring makipagpalitan ng impormasyon si Dustin sa kanyang kaagad na avatar. Iyon ay kung paano niya agad nalaman ang tungkol sa mga kaganapan sa Tribulation Universe community. Hindi ko inaasahan na ang 6 na super forces ay magpapadala ng higit sa 30 semi-governing gods para harapin ako. Sa napakaraming semi-governing gods sa kanilang pagtatapon. Hindi katakataka kung bakit sila ang super forces. Gayunpaman, ang mga ito ay dapat na karamihan sa mga semi-governing na mga Diyos sa kanilang panig. Ngumisi si Dustin. Mga Diyos na semi-namamahala. Hayaan mo akong suriin ang iyong kapangyarihan sa aking sarili. Agad na napukaw ang fighting spirit ni Dustin. Whoosh! Gamit ang kaway ng manggas. Iniligpit ni Dustin ang airship. Pagkatapos, ginamit niya ang secret reincarnation skill para gumalaw sa pinakamataas na bilis. Parehong ang secret reincarnation skill at ang reincarnation token ay tumulong sa bilis ni Dustin na maabot ang isang nakakatakot na rate. Sa daan, dumaan siya sa oras at espasyo. Kahit na lumampas sa kanilang mga limitasyon. Bawat hakbang niya ay tila nagte-teleport siya agad kahit saan at naging blur ang kanyang figure. Sa tulong ng lihim na kasanayan at ang token. Kailangan lang ni Dustin ng halos kalahating araw para makarating sa Ice Palace. Pinadilim ng tense na kapaligiran ang hangin sa loob ng Ice Palace. Ang lahat ng mga banal na Diyos ay nagtipon sa isa sa mga bulwagan. Sa gitna ng bulwagan ay isang malaking kristal na screen. Ang mga kaganapan sa loob ng Tribulation Universe community ay malinaw na ipinakita sa screen. Ice Queen. Hindi ito maganda. Halatang dahado ang panig namin. Paano kung magmadaling makipaglaban sa 12 senior natin? Si Ismail ay halos nagsimulang tumalon sa kanyang mga daliri sa kanyang pagkainip. Oo, tipunin natin ang ating mga tao at makipaglaban kaagad sa kanila. Marami pang divine gods ang nangangati din na sumali sa laban. Hindi, hiniling nila sa amin na bantayan ang Ice Palace at sinabi sa amin na huwag pumunta kahit saan. Bukod dito, ito ay isang labanan sa pagitan ng mga semi-governing na mga Diyos. Kung pupunta tayo dyan, wala tayong kakayahan na tulungan sila at baka maging pabigat pa tayo kapag nasaktan tayo. Kalmadong umiling si Ice Queen pagkatapos ng ilang sandali upang pag-aralan ang sitwasyon. Tama siya. Ang aming misyon ay bantayan ang Ice Palace at protektahan ito mula sa mga sneak attack ng 6 na superpowers. Hindi kami karapat-dapat na lumahok sa isang labanan sa pagitan ng mga mala-governing na Diyos. Sumang-ayon kaagad si Enoch sa kanya. 10,000 mga banal na Diyos ang natipon sa bulwagan. Kabilang ang mga miyembro ng alyansa at mga alipin ni Dustin. Isang malinaw na paghahati ang naghiwalay sa 2 paksayon. Ang isa ay gustong lumaban. At ang isa ay nagpumilit na manatili sa Ice Palace. Walang katapusang mga pagtatalo ang pumutok dahil ni isa sa kanila ay hindi makumbinsi ang isa. Sa puntong ito, biglang may lumitaw na figure sa bulwagan at nag-anunsyo. Stop arguing. I have a plan. Leader Dustin. Lahat ng mga banal na Diyos ng alyansa ay namangha nang makilala nila kaagad ang boses. Guru, ganoon din ang reaksyon ng mga alipin ni Dustin. Nakabalik na ang aming pinuno. Nakabalik na ang aming amo. Napuno ng masasayang tagay ang bulwagan na parang may natanggal sa kanilang mga balikat. Mabilis na napagtanto ng lahat na ang figure ay si Dustin. Tumayo ka dito. Tinusok ni Dustin ng daliri ang mga miyembro ng alyansa. Lahat kayo sasama sa akin. Utos niya sa kanyang mga alipin. Oo, Master. 10,000 ng kanyang mga alipin ang sabay-sabay na sumagot at halos manginig ang bulwagan sa lakas ng kanilang mga boses. Gamit ang isang wave ng kanyang manggas,
Kinuha ni Dustin ang lahat ng mga alipin at mabilis na lumipat papunta sa teleportation array. Ang isa sa kanyang mga nais na avatar ay naiwan upang manatili sa Ice Palace. Kaya siya ay ganap na alam tungkol sa lahat. Iyon ay kung paano niya nalaman na ang teleportation array ay matagumpay na naitayo. Ilang saglit lang. Dumating na si Dustin sa Tribulation Universe Community. Maghanda sa pag-atres. Sigaw ng makukulay na tandang. Sa oras na ito, medyo nabibigla sila sa matinding labanan. Ang kanilang mga kaaway ay higit sa kanila ng 3-1. Got it, let's go. Tumango ang lumalamon sa langit bilang pagsang-ayon. Lahat ng 12 zodiac na hayop ay umatras sa direksyon ng teleportation array habang sila ay nakikipaglaban. At naghahanda na silang gamitin ang array para umalis. Kasabay nito, isang boses ang hamarang sa labanan. Salamat sa iyong pagsusumikap. Binati sila ni Dustin habang naglalakad palabas sa kailaliman ng Tribulation Universe Community. 10,000 alipin ang sumusunod sa bawat hakbang niya. Dustin, kailan ka pa bumalik? Baka sa mukha nila ang gulat at saya nang makita nila si Dustin. Nakakatuwa naman dito. Paanong hindi ako makakasama sa saya? Ngumisi si Dustin ng marahas. Isang paglabas ng mga ngipin kaysa sa isang aktwal na tanda ng kagalakan. Let's go. They have too many semi-governing gods. There'll be no point even if we keep fighting them. Umiling ang lumalamon sa langit na aso. Ayos lang. Bihira lang ang maraming semi-governing gods na magtipon-tipon dito. Gusto kong makita ang strengths nila. Tere na at magsisimula muli. Ngumiti si Dustin dito. Magsisimula ulit. Lumitaw ang pagkalito sa mga mukha ng 12 zodiac na hayop. Kalimutan mo na. Nahigit na tayo. This is not fun. Umalis na tayo. Mungkahi ng kambing. Binata. Matuto kang tumanggap ng mga pansamantalang pag-urong. Huwag palaging subukang maging babae. Kailangan mong matuto mula sa akin sa bagay na iyon. Bilasan mo at umalis na tayo dito. Hinawakan ng tigre ang kamay ni Dustin at handa ng tumakbo. Mga sir, magkaroon ng kaunting tiwala sa akin. Hanggat nagtutulungan tayo, mabisa natin silang haharapin. Sabi ni Dustin sa kanila. Ngumiti siya ng malumanay at tumanggi na umalis. Para sa isang taong nahaharap sa higit sa 30 semi-governing na mga Diyos. Si Dustin ay nagpakita ng napakalmado at may kumpiyansa. Ano? Seryoso ka? May kakaibang mga tingin sa 12 zodiac animals habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Dustin. Natural. Medyo nagulat sila at hindi sigurado sa kanyang cool na kalmado at paninindigan. May kakaiba silang naramdaman sa kanya. Hindi lang sila sigurado kung ano iyon. Very well, Dustin. Seeing that you are eager to fight, we'll join forces with you. Ang asong lumalamon sa langit ang tumugon. Kanina ka pa hinihintay namin. Dustin. Dumating na rin sa wakas ang pagkakataon natin. Pagkatapos, ang mga semi-governing gods ng 6 na super forces ay agad na nagpasikat at ganap na pinalibutan si Dustin. Oh, ganoon ba? Well, flattered ako. Napangiti ng mahina si Dustin. Kahanga-hanga kung paano hindi kumibo si Dustin kahit na napapaligiran siya ng higit sa 30 semi-governing na mga Diyos. Mukhang pinaghandaan niya ng husto. Namamangha ang 12 zodiac animals kay Dustin. Kung tutuusin, si Dustin ay alagad ng kanilang Panginoon. Kaya, siya ay nagpakita sa kanilang young master. Hindi na kailangang sabihin. Umaasa sila na si Dustin ay magiging mas malakas sa paglipas ng panahon. Mamamatay ka na, Dustin. Pero, nakangiti ka pa rin. How interesting. Tinuya siya ng isa sa mga semi-governing na Diyos ng lahi ng demonyo. Siya ay tila masyadong kumpiyansa tungkol sa pagkapanalo laban kay Dustin. Do you honestly think that you can end my life that easily? How naive. Agad namang nginitian siya ni Dustin. Tuluyan nitong pinuna ang mapagmataas na ekspresyon sa mukha ng semi-governing god. Huwag kang magsalita ng malaki. Ipapadala na kita sa impyerno. Brat. Ang semi-governing god ay umungal sa galit. Bigla na lang silang nakarinig ng kalabog.
Ang semi-governing god ay naglabas ng isang makintab na machete at mabilis na nilalas si Dustin. Kasing bilis ng kidlat ang galaw niya. Isang walang katapusang liwanag ng talam ang kumislap at bumulaga sa buong sansinukob. Gayunpaman, ginamit ni Dustin ang secret reincarnation skill sa parehong oras. Kaya naman, medyo madali niyang naiwasan ang pag-atake. Haha, malalaman natin kung sino ang nagsasalita ng malaki. Malapit na, ngumisi si Dustin habang naghahanda sa susunod niyang gagawin. Lahat, ipahiram sa akin ang lahat ng iyong mga katangian na enerhiya ng kaluluwa. Tinawag ni Dustin ang kanyang hukbo ng mga alipin. Mayroon siyang 10,000 sa kanila. Sa isang malakas na tunog, lahat sila ay tumugon. Sabay-sabay, lumilipat ang enerhiya ng kaluluwa ay bumulwak mula sa kanila ng solstice at nagtipon patungo sa Dustin. Agad nilang tinakpan ang malawak na kawalan. Ilang malalakas na putok ang maririnig habang sila ay nagsanib. Tulad ng hindi mabilang na mga bumubulusok na ilog. Isang kahangahangang dami ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa ang nagtagpo at bumuhos diretso sa soul sea ng Dustin. Samantala, ang espiritual na puno, ang espiritual na dragon, ang espiritual na puso, at ang chaotic ice lotus ay naglabas ng kanilang mga aura ng sabay-sabay upang bantayan ang soul sea ni Dustin. Sa huli, ang pinagsamang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ng 10,000 mga banal na Diyos ay masyadong nakakatakot. Hindi ka panipaniwala kung paano tumaas ang espiritual na kapangyarihan ni Dustin sa napakabilis na bilis. Whoosh! Sa wakas ay gumawa siya ng isang nakakasakit na hakbang. Sa sandaling na-activate ni Dustin ang Mind Sword skill. Itinusok niya ang espada sa dibdib ng semi-governing god. Haha, nakakaawa. Imposibleng masaktan ako ng ganoong pag-atake. Wala kang swerte, anak. Ang semi-governing na Diyos ay tumawa sa paghamak. Pagkatapos, inilabas niya ang kaunting lakas niya para pilitin na alisin ang espada sa kanyang katawan. Oh, sigurado ka ba? Mayroong walang katapusang espiritual na apoy na nagninanga sa mga mata ni Dustin. Napakaliwanag at nakakatakot ang hitsura nito. Bigla-bigla na lang. Libo-libong hayop ang lumabas sa ulo ni Dustin. Bawat isa sa kanila ay may sinulid na pulang sutla na nakakabit sa likod nila. Ang mga hayop na ito ay agad na sumugod sa semi-governing na Diyos. Naglabas sila ng gayong nakasisilaw na espiritual na liwanag. Bukod dito, nagpakita rin sila ng isang malakas na kaloobang pumatay. Ha! Alam kong mura lang yan. Hindi mo ako maloloko. Itinaas ng semi-governing god ang kanyang machete. Ang aura ng puting talam ay agad na kumalat na parang isang malawak na dagat. Isa-isang pinunit ng matalim na aura ng talam ang mga hayop. Gayunpaman, ang mga punit na hayop na ito ay mabilis na nakabawi at bumalik sa kanilang dating anyo. Tila hindi sila nagdusa ng anumang pinsala. Sa isang kisap mata, napalibutan na ng mga hayop na ito ang mala-governing na Diyos. Sabay-sabay silang umatake at kinagat siya ng galit na galit. Marami sa kanila ang sumugod din sa kanyang soul sea para direktang atakihin ang kanyang espiritual na kaluluwa. Magwala, mga halimaw, sigaw niya habang pilit na tinatakasan ang mga ito. Natural. Nakaramdam siya ng gulat at galit dahil nagawa nilang ilagay siya sa isang masikip na lugar. Hindi ka pa nanalo. Huwag kang masyadong mayabang. Brat. Ang isa pang semi-governing na Diyos mula sa Novel Court ay may hawak na isang token habang siya ay sinisingil patungo sa Dustin. May isang transparent na bowl ang kristal na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Ito ay naglalabas ng puting kapangyarihan ng pananampalataya na lumundag patungo sa Dustin na parang rumaragas ang alon. Kasabay nito, isang maliwanag na lumilipad na espada ang lumabas sa katawan ni Dustin. Mabisa nitong na-block ang token. Higit pa rito, ang walang katapusang espiritual na kapangyarihan sa loob ng soul sea ng Dustin ay sumambulat. Ang kanyang isip ay may ganap na kontrol dito. Pagkatapos, ang walang katapusang espiritual na kapangyarihang ito ay nag-alab at naging isang dagat ng apoy. Nagsimula itong kumalat ng walang humpay. Sa isang iglap, nilamon ng dagat ng espiritual na apoy ang kawalan. Patuloy itong kumalat sa mahigit 100 milyong milya at nagliyab ng matindi.
Ang lahat ng semi-governing gods ng 6 na super forces ay lumubog sa dagat ng apoy. Naramdaman nilang lahat na ang apoy ay malakas at patuloy na bumubuhos sa kanilang soul seas. Ang apoy na ito ay nagsisikap na mag-apoy at masunog ang kanilang espiritual na mga kaluluwa. Sa sarili nito, ito ay itinuturing na isang malakas na lihim na kasanayan ng espiritual na kaluluwa. Mas nakakakilabot nang gumanap si Dustin. Iyan ay hindi kapani-paniwala. Ang 12 zodiac na hayop ay talagang nagulat. Hindi sila makapaniwala kung gaano kalakas si Dustin. Halika, lahat. Nagkatinginan sila at tumango bilang pagsang-ayon. Nagsimula silang gumalaw ng isa-isa. Sa isang iglap, nakatayo na sila sa likod ni Dustin. Mas ganyan yan. Mga sir, magtulungan tayo at talunin natin sila sa isang iglap. Napatingin si Dustin sa kanila at tumawa. Pagkatapos, naglunsad siya ng isa pang pag-atake. Gamit ang kanyang isip, gumawa si Dustin ng ilang makinis at makintab na mga espada mula sa kanyang katawan. Itinuro niya ang mga ito patungo sa kanyang mga kaaway. Tinamaan ng mga espada ang bawat isa sa mga semi-governing na Diyos. Naghiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan habang halos sabay-sabay silang naglalabas ng dugo. Pathetic old man. Go to hell. Pagkatapos nito, itinutok ni Dustin ang kanyang susunod na strike sa semi-governing god na unang umatake sa kanya. Pagkatapos, ginamit niya ang secret reincarnation skill para makalapit sa kanya sa isang iglap. Sa isang dumadagandong na tunog, pinaandar niya ang kanyang pag-atake. Libo-libong makapal na pulang ilaw na haligi ang bumulwak sa ulo ni Dustin. Diretso silang bumaril patungo sa semi-governing god. Sa katunayan, ang bawat haligi ng pulang ilaw ay naglalaman ng pambihirang dami ng espiritual na kapangyarihan. Ito ay halos hindi mapigilan. Kung saan man ito dumaan. Naging alikabok ang lahat. Walang paraan na makakaligtas ang sinuman sa pag-atakeng ito. Ito ay kilala bilang isang advanced na pamamaraan ng puppet strings. Bukod dito, ito ay napakalakas. Nagkaroon ng nakabibinging kumalabog habang sinubukan itong harangan ng semi-governing god. Agad siyang nakaramdam ng matinding kirot sa braso nang bumangga ang machete sa kanyang kamay sa mga haligi ng pulang ilaw. Ngunit dahil ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ay nakondensed ang mga red light column na ito, maaari silang agad na makabawi at magpatuloy sa pag-atake pagkatapos na mabasag. Dahil dito, halos hindi sila magagapi. Sa huli, isang serye ng mga pagsabog ang yumanig sa buong kawalan. Ang mga haligi ng pulang ilaw ay natagpuan ang kanilang target. Sabay-sabay nilang hinampas ang katawan ng semi-governing na Diyos. Damn it all! Ang semi-governing na Diyos ay sumigaw sa matinding paghihirap at galit. Ito na ang katapusan mo. Tumalon si Dustin at ginamit ang secret reincarnation skill para aisil ang espasyo kung saan nahulog ang semi-governing god. Pagkatapos ay sinugod siya ni Dustin sa bilis ng kidlat. Itinaas niya ang kanyang matalas na lumilipad na espada at mabangis itong ibinayo upang maputol ang ulo ng semi-governing na Diyos sa kanyang katawan. Di nagtagal, ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ay lumabas sa ulo ni Dustin at naging isang mahabang pulang letigo. Naglabas ito ng kakaibang aura pagkatapos ay hinampas ang espiritual na kaluluwa ng mala-governing na Diyos. Unti-unti, nagsimulang pumutok ang espiritual na kaluluwa ng semi-governing na Diyos. Ang pulang letigo ay tiyak na kakaiba. Nagbigay ito ng kakaibang ritmo ng umatake. Higit pa rito, tumpak na tatamaan nito ang espiritual na kaluluwa ng semi-governing na Diyos sa bawat pagtibok. Maliwanag. Ito ay isang advanced at hindi kapani-paniwalang makapangyarihang espiritual na kasanayan ng espiritual na lahi. Damn you! Hindi ka makakatakas dito. Mamamatay ka sa isang kakila-kilabot at masakit na kamatayan. Dustin. Malinaw na hindi inaasahan ng semi-governing na Diyos ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ni Dustin na napakalakas. Bukod pa riyan, malamang na nagsanay siya ng napakaraming lihim na kasanayan ng espiritual na kaluluwa. Kahit anong pilit niya, hindi niya talaga nakayanan ang mga atake ni Dustin. Huling araw mo na ngayon. Matandang bastard. Tawa ng tawa si Dustin. Hindi ganoon kadaling patayin ako. Babalikan kita balang araw.
Brat ka! Malubhang nasugatan ang espiritual na kaluluwa ng semi-governing na Diyos. At tuluyan na siyang nawala ng gana na lumaban. Kaya, siya ay naging isang demonyong liwanag at tumakas sa kawalan. Wala nang ibang lugar na mapagtataguan mo. Muli, ginamit ni Dustin ang kapangyarihan ng kanyang isip. Umungol siya, hindi kita hahayaang makatakas. Ang matalim na lumilipad na espada ay agad na naging isang magaan na tuldok at agad na hinabol ang umuurong na mala-governing na Diyos. Noong nakaraan, natutunan ni Dustin ang kompletong flying swordsmanship mula sa master ng swordsmanship sa Sword Shrine. Ang tunay na flying swordsmanship ay madaling masubaybayan ang kaaway. Ito ay magbibigay daan sa kanya upang patayin ang kanyang target mula sa isang malayong distansya. Whoosh! Ang lumilipad na espada ay nagpatuloy sa paghabol sa semi-governing na Diyos. Damn it, paano pa niya ako masusundan? Ang semi-governing God ay mas natakot kaysa galit. Sinubukan niyang iwasan ito sa pinakamabilis na makakaya niya. What the hell? Hindi. Imposible. Samantala, ang natitirang semi-governing gods mula sa 6 na super forces at ang 12 zodiac animals ay ganap na nataranta. Hindi pa rin sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Kahit na ang labanan sa pagitan ng Dustin at ang semi-governing god ay mabangis. Ito ay naayos sa 1 segundo lamang. Sa madaling salita, nasira ni Dustin ang semi-governing na Diyos sa isang mapagpasyang labanan sa loob ng ilang segundo. Ang kasalukuyang kapangyarihan ni Dustin ay walang alinlangan na nakakatakot dahil halos walang kahirap-hirap niyang talunin ang isang semi-governing na Diyos. Ang matandang bastard ay nakatakas. Napabuntong hininga si Dustin sa panghihinayang. Ang kanyang lumilipad na espada ay hinabol ang mala-governing na Diyos ng lahi ng demonyo sa pamamagitan ng 12 komunidad ng universo. Ngunit sa huli, nagawang itapon ito ng mala-governing na Diyos sa kanyang buntot sa pamamagitan ng pagsunog sa kanyang asensya ng dugo. Pagkatapos, gumamit siya ng napakatalino na kasanayan sa pagtakas ng lahi ng demonyo. Na matagumpay na naprotektahan siya mula sa pagiging perceived ng pagpapahalaga sa kahulugan ni Dustin. Dahil hindi na niya matunten ang semi-governing god. Ibinalik ni Dustin ang kanyang lumilipad na espada. Hindi ko ine-expect na napakalakas mo. Dustin, sabi ng isang semi-governing god ng Novel Court na may pahiwatig ng paghanga. Hindi. Agad na sumigaw ang isang martial arts master ng Beast Race. Pinabulaanan ang kanyang pahayag. Gumamit siya ng ilang uri ng ipinagbabawal na lihim na kasanayan upang madagdagan ang kanyang enerhiya ng kaluluwa sa napakagandang panahon. Kahit anong gawin niya, hindi ko akalain na magtatagal ang kapangyarihan niya. Magtulungan tayo para talunin siya. Kahit ano pa ang halaga. Dapat nating patayin si Dustin ngayon. Habang nagsasalita siya, sumugod siya kay Dustin na may determinasyon na nakasulat sa kanyang mukha. Sa tingin mo kaya mo akong patayin? Matandang halimaw. Ikaw ang papatayin. Sagot ni Dustin habang humahawak ng tawa. Walang takot sa mukha niya. Ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong pagsusuri na lakas ng kaluluwa. Lihim niyang inutusan ang kanyang libo-libong banal na mga alipin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpili ng kahulugan. Oo, Master. Ginawa ng lahat ng mga banal na alipin ng Diyos ang sinasabi sa kanila at ipinadala ang kanilang enerhiya ng kaluluwa kay Dustin ng walang pag-aalinlangan. Ang walang katapusang mga hibla ng enerhiya ng kaluluwa ay sumugod patungo sa Dustin na may mahusay na momentum tulad ng umaatungal na hangin at mga tumatakbo. Habang hinahayaan ni Dustin na matipon ang lahat ng enerhiyang ito sa kanyang soul sea. Ang kanyang buong katawan ay parang isang pagan na umuungal na may maliwanag na apoy. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Hindi siya magpapakita ng awa sa kanyang mga kaaway. Mamatay. Dumura si Dustin. Ibinaling ang kanyang matalim na tingin sa martial arts master na nagmamadaling lumapit sa kanya. Dahilan para mapahinto ang kanyang paglalakad. Ang dami ng enerhiya ng kaluluwa sa soul sea ng Dustin ay nagdulot ng maliwanag na pagkinang ng kanyang katawan. Sa kanilang pagkabigla,
Ang 30 semi-governing gods mula sa 6 na super forces at ang 12 zodiac na hayop sa paligid niya ay mararamdaman na mas malakas siya kaysa sa isang semi-governing na Diyos ngayon. Nadama nila ang isang malupit na mas mababang presyo sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Kahit papaano, may pakiramdam sila na kung lalapit sila kay Dustin, ang kanilang mga hinirang na kaluluwa ay manghihina at babagsak. Mag-ingat ka. Masyadong nakakatakot ang spiritual soul energy ng lalaking ito. Dito, tila nagsanay siya ng maraming makapangyarihang kakayahan at kasanayan. Dapat nating bantayan ang ating soulsis at protektahan ang ating mga kaluluwa na may matinding pag-iingat. Isang martial arts master of the beast race ang sumigaw sa tuktok ng kanyang boses, na nagpaalerto sa kanyang mga kasama. Lahat sila ay nakasaksi na kung ano ang dinanas ng semi-governing god ng lahi ng demonyo. Siya ay isang napakagandang halimbawa. Minamaliit niya si Dustin at napinsala ng husto ang kanyang espiritual na kaluluwa. Sa sandaling ito, isang martial arts master ng Annihilation Mountain ang nagtanong sa tanong na tumatakbo sa isip ng lahat. Dustin, ano ang kaugnayan mo sa espiritual na lahi? Hindi lamang ikaw ay nagtataglay ng malakas na espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Ngunit nilinang mo rin ang maraming pangunahing espiritual na kasanayan ng espiritual na lahi. Nalinang mo pa ang lihim na kasanayan ng puppet strings, na minana lamang ng mga miyembro ng espiritual na lahi. Maaaring ikaw ay mula sa espiritual na lahi. Oh! Posible bang matagal ng patay ang totoong Dustin at may makapangyarihang tagapagsaka ng espiritual na lahi na naninirahan sa kanyang katawan? Pagkarinig nito ay nagpakawala ng mayabang na tawa si Dustin. Ako si Dustin Lin. Ako ang naging tao ko simula noong ako ay ipinanganak. Bakit ba ang dami mong iniisip? Sige lang at tanggapin mo ang iyong mapapahamak na tadhana. Habang nagsasalita siya, ginamit niya ang secret reincarnation skill at sa isang iglap, nag-teleport sa harap ng martial arts master ng Annihilation Mountain. Ang secret reincarnation skill ay isang makapangyarihang trump card niya. Maaari nitong baluktutin ang mga batas ng oras at espasyo. Sa tuwing ginagamit ni Dustin ang kasanayang ito, kumikilos siya sa bilis na mas mabilis pa kaysa sa isang ordinaryong Diyos na semi-governing. Mamatay. Angal niya habang umiikot ang katawan at nag-transform sa isang gintong espada na may matalas na talam. Nagpapalabas ng nakakagulat na sword aura. Ang gintong espada ay nag-zoom patungo sa martial arts master ng Annihilation Mountain na parang kidlat. Mayroong 6 na magulong magic treasure na umaaligid sa mahabang talam ng espada, na nagpapatindi sa nakakatakot na aura ng espada. Ito ay talagang isang lihim na kasanayan ng heaven metal race. Ang sino mang nagal-inang ng kasanayang ito sa isang mataas na antas ay maaaring gawing anumang uri ng magic weapon ang kanyang katawan. Tungkol naman sa 6 na magulong magic treasures, inilagay ni Dustin ang mga ito sa kanyang katawan at pino ang mga ito para sa kanyang sariling gamit. Ito ang kanyang espesyalidad, mga kasanayan sa pag-aaral at pagbabago ng mga ito upang umangkop sa kanyang sariling mga pangangailangan. Sa ganitong paraan, palagi siyang nauuna ng ilang hakbang sa ibang mga nilalang at nagawa niyang sorpresahin sila sa bawat pagliko. Mayabang kang brat, sumigaw ang semi-governing god ng Annihilation Mountain bago sumugod sa pag-atake. Gamit ang kanyang kanang kamao, sinuntok niya ang palad ng kanyang kaliwang kamay. Pinakawalan ng kasanayang pinag-isa ang positibo at negatibong puwersa ng kalikasan. Isang agos ng itim na ambon ang lumabas mula sa kanyang palad habang ang isang agos ng puting ambon ay lumabas mula sa kanyang kamao. Ang dalawang agos ng ambon ay lumangoy sa paligid at umikot sa isa't isa bago tuluyang naging hugis ng itim at puting dragon. Sa sandaling nagmaterialize ang dragon, marahas itong sumugod kay Dustin. Gayunpaman, ang semi-governing na Diyos na ito ay walang oras upang tasahin ang pagiging epektibo ng kanyang pag-atake. Dahil napagtanto niyang may kakaibang nangyayari sa kanyang paligid. What the hell? Parang pabalik-balik ang oras. Bulalas niya na parang natulala sa kaibuturan. Maging ang lugar kung saan siya nakatayo ay naging malabo at magulo. Na parang lumilipad-lipad papasok labas sa nakikitang espasyo. Masyado siyang na-distract sa glitch na ito sa oras at espasyo na hindi niya napansin na walang epekto ang kanyang pag-atake kay Dustin.
Makalipas ang ilang segundo, ang kanyang katawan ay mabilis na naputol sa kalahati ng gintong espada kung saan binago ni Dustin ang kanyang sarili. Habang nahati ang kanyang katawan at bumagsak sa lupa sa magkabilang gilid. Tumalsik ang dugo niya sa hangin. Dustin, hindi kita bibitawan. Galit na sigaw niya habang nagmamadaling gamitin ang kanyang mahiwagang kakayahan para ayusin at ayusin muli ang kanyang katawan. Para sa isang malagoverning na Diyos na tulad niya, walang kabuluhan ang pisikal na pinsala. Sa katunayan, napakahirap pumatay ng isang semi-governing na Diyos. Gayunpaman, walang normal na nilalang ang maaaring maglagay ng isang daliri sa isang semi-governing na Diyos sa unang lugar. Sabay nating salakayin si Dustin. Udyok niya, sa takot na sila ay humantong sa parehong kapalaran. Ang ilang mga semi-governing na mga Diyos sa malapit ay agad na nagtipon at tumayo sa paligid ni Dustin. Pinalibutan siya mula sa lahat ng panig. Gayunpaman, hindi man lang natakot si Dustin. Subukan ang aking Double Soul Star of Polar Forces. Umungal siya, nagpakawala ng napakalakas na espiritual na kasanayan. Isang daloy ng espiritual na kapangyarihan ang bumulwak mula sa kanyang ulo at tumaas ng daan-daang milyong talampakan ang taas sa hangin. Umikot-ikot ito at naging eskarlata na araw na gawa sa apoy na patuloy na kumikislap at dumidilaan sa ibabaw nito. Parang sabay-sabay na sumasabog ang daan-daang bulkan, na nagpapakulay ng pula sa kalangitan sa paligid. Sa isang nakakabinging ingay, isa pang daloy ng espiritual na kapangyarihan ang bumulwak sa ulo ni Dustin at bumangon sa kalangitan bago naging madilim na berdeng kabilugan ng buwan. Ang buwang ito ay umiikot na may berdeng apoy, na nagpapakulay ng berdeng bahagi ng kalangitan. Ang berdeng kabilugan ng buwan ay kumakatawan sa lamig, pagpatay, at kamatayan, nang walang babala. Ang pulang araw at ang berdeng kabilugan ng buwan ay sabay na sumulong, na nag-iiwan ng bakas ng pula at berdeng apoy sa kanilang likuran. Nagpapalabas ng kakaibang espiritual na mga batas ng kaluluwa. Pareho silang sumakit sa kawalan sa isang kahanga-hangang bilis at inatake ang 7 semi-namamahala na mga Diyos sa paligid ng Dustin. Ito ay, walang duda, isang napakalakas na espiritual na kasanayan. Lahat ng semi-governing gods na nakapalibot kay Dustin ay umiwas sa isang tabi upang maiwasan ang pag-atake. Ilang evil skills meron ang brat na ito. Ang isa sa mga semi-governing gods ay inis na dumura bago itinaas ang kanyang kamao upang tamaan ang berdeng kabilugan ng buwan. Umaagos mula sa kanya ang lumalakas na kapangyarihan ng demonyo, na naging sanhi ng pagbagsak ng kawalan ng pulgada. Gayunpaman, agad na napalitan ng takot ang kanyang kumpiyansa nang tumama ang kanyang kamao sa dark green na kabilugan ng buwan at wala siyang naramdaman. Parang dumaan sa hangin ang kanyang kamao. Ang berdeng kabilugan ng buwan ay tila isang ilusyon. Nagpatuloy ito sa pag-zoom papunta sa kanyang ulo. Napahamak na ng mga kasanayan. Nagmura siya, nakaramdam ng takot sa kamatayan. Sa huli, wala siyang choice kundi umatras. Tungkol naman sa 12 zodiac na hayop na nanunood mula sa malayo. Tuwang-tuwa silang makita ang kanyang makapangyarihang lakas. Good job, Dustin. Dustin, ang galing mo sa laban. It's so awesome, Dustin. Mas powerful pa ang spiritual skills kaysa sa akin. At saka, very rare skills. Dustin, tama pala ang hinusgahan kita. Sa lahat ng zodiac na hayop, ang asong lumalamon sa langit ang siyang nakaramdam ng pinakamalakas. Siya ang unang nakahanap kay Dustin at nagpakilala sa kanyang amo sa Fallen Divine Valley. Ang taong ito na batang lalaki ay hindi lamang nabuhay hanggang sa kanyang mga inaasahan. Ngunit sumikat din ng higit pa sa kanila. Ang semi-governing gods mula sa 6 na super forces ay mukhang nalulungkot. May mga 30 sa kanila. Hindi sila nakaimik, hindi nila inaasahan na magiging ganito kabigat ang kanilang kalaban. Itigil ang pag-atake sa 12 hayop. Let's all channel our energy to put down Dustin. Ang gawaing ito ang aming pinakamataas na prioridad. Ang mga semi-governing gods na iyon ay nagkasundo pagkatapos nilang talakayin ang isa't isa kahit na ang kanilang pag-iisa na kahulugan sa kanilang sandali. Tumingin sila sa loob ng kanilang mga tropa.
At nagbigay sila ng maikling tango bilang pagkilala sa kanilang bagong plano. Bigla silang na-airborne habang inilalabas nila ang mga spatial na batas para guluhin ang balanse ng espasyo. Nakapalibot pa rin sa ere. Bumuo sila ng bilog at nilapitan si Dustin para mahuli siya. Lumapit sila sa kanilang target. At hindi nagtagal, kinubkob siya. Nang akala nila ay mayroon na siya. Ngumiti si Dustin ng maitim. Halika, ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Napabalikwas si Dustin at umungol. Nararamdaman niya ang kanyang fighting spirit na dumaloy sa kanyang katawan. Parang adrenaline rush. Ang napakalaking milya-milya na ang kapangyarihan ng kaluluwa ay bumubuhay mula sa ulo ni Dustin at nilamon ang daan-daang milyong espasyo. Ang araw sa itaas ng kanyang ulo ay naglabas ng napakatinding eskarlata na apoy. Na nagninangas ng mabangis, ang kabilugan ng buwan. Na maliwanag na nagniningning sa berde. Na umalingaw-ngaw sa malamig nitong liwanag. Ang pulang araw at ang berdeng buwan ay nagbabantang umikot sa paligid ni Dustin. Na ginagawa siyang nakakatakot at marilag na pagmasdan. Ang mga bagay na makalangit ay umikot sa paligid niya at inatake ang lahat ng kanyang mga kaaway. Shoop! 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 Libo-libong pulang araw ang lumabas sa manipis na hangin at bumaril sa lahat ng direksyon. Binubuo sila ng purong enerhiya ng kaluluwa. At tahasang ginawa ang mga ito upang sirain ang mga kaluluwa ng tatanggap. Ito ay isang karanasan na kasanayan sa kaluluwa na may mataas na kalibre. Lahat ng semi-governing gods ay nagsalubong ng kanilang mga kilay. Napakaraming pulang araw, na nagparamdam sa kanila ng kaunting sakit ng ulo. Whoosh! 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 Patuloy na inatake ni Dustin ang mga semi-governing god na nakapalibot sa kanya gamit ang Mind Sword skill. Napinsala ng pag-atake, mabilis nilang inipon ang kanilang mga lakas upang pilitin ang mga espada ng isip na umalis sa kanilang katawan. Upang maiwasan ang mga ito, agad na ginawa ni Dustin ang lahat ng uri ng makikinang na lihim na kasanayan upang salakayin ang kanyang mga paparating na kaaway. Ang mataas na antas ng kalidad ng mga kasanayan sa kaluluwa na kanyang inilabas ay mahirap iwasan. Dustin, hindi ako naniniwalang matatalo mo kami ng mag-isa. Umungal ang isa sa semi-governing gods. Sa tingin mo mananalo ka dahil marami ka sa akin. Nanunuyang tumawa si Dustin. Tapos naging seryoso yung mukha niya. Triple avatar skill. Ipinatawag niya. Pagkatapos, tinawag niya ang dalawa pa niyang bersyon. Ang isa ay mula sa kanyang nakaraang buhay. At ang isa ay sa kanyang susunod na buhay. Ang dalawang kopya ng Dustin ay may parehong lakas ng kanyang sarili. Panimula sa vital energy circulation. Sabay-sabay na sigaw ng tatlo ni Dustin. Biglang, 8 Diyos at isang makalangit na dragon ang sumugod sa bawat kopya ng Dustin. Ang lahat ng tatlo sa Dustin. 24 na Diyos. At 3 makalangit na dragon ay nagpakawala ng lahat ng uri ng mga lihim na kasanayan upang salakayin ang mga semi-governing na mga Diyos. Iba't ibang kasanayan ang pinakawalan ng Star Skill. Ang Sword Skill. Ang Flying Swordsmanship. Ang mga lihim na kasanayan na pag-aari ng Heaven Metal Race. Ang Secret Reincarnation Skill. At maging ang Spiritual Soul Secret na mga kasanayan. Kasabay nito, ang walang limitasyong espiritual na kapangyarihan ng kaluluwa ay dumaan sa kawalan. Na nagdulot ng malakas na ingay na bumulaga sa espasyo. Nakipag-away si Dustin sa mga semi-governing god na iyon. At wala sa kanila ang Dahado. Iyan ang lihim na kasanayan ng Triple Sect. Si Dustin ay hindi lamang nagal-inang ng dalawang uri ng ipinagbabawal na martial arts ng Triple Sect. Ngunit maaari niyang gamitin ng husto ang kanilang kapangyarihan. Nagulat ang 12 hayop, at ang semi-governing gods nang makilala nila ang mga galaw ni Dustin. Nakipaglaban si Dustin laban sa higit sa 30 semi-governing na mga Diyos ng mag-isa. 2/3. Ito ay isang napakagandang eksena. Sino ang makakaisip na kayang labanan ni Dustin ang napakaraming semi-governing gods ng mag-isa? Siya ay lubhang nalampasan. At gayon pa man, hindi siya nawalan ng lakas. Maliban sa mga namamahala na Diyos. Ang mga semi-governing na Diyos na ito ang pinakamalakas sa dagat ng Chaos.
Ang bawat isa sa kanila ay lubos na iginagalang sa buong Sea of Chaos. Walang naglakas loob na manggulo sa kanila. Ngayon, nakikipaglaban si Dustin sa mahigit 30 semi-governing na Diyos. Kung ito ay lumabas, tiyak na magdudulot ito ng sensasyon sa Sea of Chaos. Ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ay ang pinakamahusay na sandata ni Dustin. Dahil magagamit niya ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ng kanyang hindi mabilang na mga alipin. Maaari niyang tanggapin ang mga mala-governing na Diyos at hindi pa siya matatalo. Boom! 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 Mabangis ang laban. Ang isang malaking bahagi ng magulong walang laman ay gumuho at nagkawatak-watek. Ang eksena ay bangungot ng bawat nilalang. Parehong si Dustin at ang semi-governing na mga Diyos ay nagsumikap ng husto upang ilabas ang isa't isa. Maraming divine ruling chain ang nagsasama-sama sa larangan ng digmaan. Ang mga alon ng enerhiya ay kumakalat sa lahat ng direksyon tulad ng karagatan. Ito ay walang tigil. Dahil sa panginginig ng labanan. Ang larangan ng digmaan ay napinsala ng husto. Go to hell, Dustin! Kasabay nito, ang isang semi-governing na Diyos mula sa Divine Corpse Palace ay naglaho sa manipis na hangin at lumitaw sa likod ng Dustin. Hinampis niya ng isang suntok ang ulo ni Dustin. Nadurog ang ulo ni Dustin. At libo-libong mabangis na ibon at hayop ang lumitaw ng wala saan. Lumipad sila pasulong at nilamon ang Master mula sa Divine Corpse Palace. Ang mga ibon at mga hayop ay nagsisiksikan sa paligid niya at tinutusok siya ng paisa-isa. Lahat sila ay binubuo ng purong espiritual na kapangyarihan ng kaluluwa. Bawat isa sa kanila ay malakas at may kakayahan silang bumalik sa kanilang orihinal na estado kahit na sila ay nagkapira-piraso. Nahuli sa kawalan. Ang Master mula sa Divine Corpse Palace ay napapaligiran ng mga ibon at hayop na ito. Layuan mo ako! Sigaw niya sabay takot at galit. Hinampis niya ang kanyang mga kamay para hindi siya atakihin. Boom! 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 Isang pulang araw at isang berdeng kabilugan ng buwan ang tumama sa ulo ng Master at bumagsak sa kanyang soul sea. Ang Panginoon ng Divine Corpse Palace ay napasigaw sa matinding sakit. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nagtamo ng matinding pinsala mula nang tamaan ito ng pulang araw at ng berdeng buwan ng sabay-sabay. Dustin! Hindi kita bibitawan. Bantayan mo ako. Ungol ng Master ng Divine Corpse Palace. Nagpasya siyang mag-withdraw pansamantala. Tumalikod siya at tumakbo palayo sa mga hayop at ibon. Boom! 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 Ang nakasisilaw na espada. Kasama ang matalas na aura ng espada na ginawa nito ay sumunod sa Master ng Divine Corpse Palace. Ilabas mo lahat guys. Sigaw ng isang semi-governing na Diyos mula sa lahi ng hayop. Ilabas muna kita. Matandang bata ka. Sigaw ni Dustin sa Master of the Beast Race habang nadala siya sa pakikipaglaban sa kanila. Whoosh! 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 Sa isang iglap, 3 Dustin. Lahat ng mga Diyos at 3 makalangit na dragon ang nagsama at bumuo ng isang gintong espada. Na humahampas sa Panginoon ng lahi ng hayop. Basag. Naputol sa kalahati ang matandang nilalang ng lahi ng hayop. Ngunit hindi nagtagal ay muling lumitaw ang Panginoon ng lahi ng hayop. Gayunpaman, natakot siya na hindi siya nang ahas na labanan si Dustin ng direkta. Kaya naman, umatras siya para dumistansya ang sarili sa binata. Haha, magaling, Dustin. Nandito kami para tulungan ka. Ang 12 hayop ay humanga sa pagganap ni Dustin. Sila ay sumugod at pumasok sa larangan ng digmaan. Sa pag-back up nila sa kanya. Hindi na kinailangang hawakan ni Dustin ang napakaraming master ng sabay-sabay. Parg! Papatayin kita, Dustin! Frustrated. Isa pang semi-governing god mula sa Divine Corpse Palace ang gumanap ng special secret skill ng kanilang puwersa. Sa isang kisap mata, tahimik siyang lumitaw sa likod ni Dustin. Isang kamao ang laki ng madilim na palasyo ang lumitaw at agad na lumaki. Sa loob lang ng ilang segundo, naging napakalaki. Lumipad ito patungo kay Dustin mula sa likuran. Nabigong makaiwas sa oras, nadurog si Dustin. Ang kanyang dugo at mga sirang paa ay tumalsik sa buong kalangitan. Gayunpaman,
Ang gayong mga pinsala ay hindi sapat upang patayin siya. Si Dustin ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang makapangyarihang espiritual na kahulugan. Higit pa rito, mayroon siyang espiritual na puno. Ang espiritual na puso. Ang espiritual na dragon at ang Chaotic Ice Lotus upang protektahan ang kanyang espiritual na kaluluwa. Sa makatuwid, ang espiritual na kaluluwa ay hindi nasira. Whoosh! Para bang hindi siya nakaranas ng anumang pinsala. Nabawi na ni Dustin ang kanyang pisikal na katawan. Ilang beses niyang kinagat ang leeg niya para maging komportable. Tapos, napalingon siya bigla, sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang dagat ng pulang apoy na ginawa mula sa kapangyarihan ng espiritual na kaluluwa ay agad na nilamon ang Master mula sa Divine Corpse Palace. Ang pulang apoy ay bumuho sa kanyang Soul Sea. Pumunta ka sa impyerno. Habang nagmumura siya, ginamit ni Dustin ang Mind Sword Skill, ang Secret Reincarnation Skill at ang Flying Swordsmanship para tamaan ang Master. Isang malaking pulang lambat ang lumipad palabas ng Dustin's Soul Sea at mabilis na lumaki, na sumasakop sa Master ng Divine Corpse Palace. Ito ay isang advanced na application ng puppet strings. Napaatras ang Master ng Divine Corpse Palace. Punit-punit ang kanyang damit at bumulwak ang dugo mula sa mga sugat sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kaluluwa ay nagkaroon ng mga pinsala mula sa magkasanib na pag-atake mula kay Dustin. Nagulat, ang Master ng Divine Corpse Palace ay tumalikod at tumakbo palayo. Haha! Saan ka ba pupunta ha? Gusto kong makasama ka ng ilang rounds. Marahas na sambit ni Dustin. Tawa siya ng tawa sa mukha ng Master ng Divine Corpse Palace. Dahil pinakawalan niya ang Secret Reincarnation Skill. Ang bilis niya ay umabot sa napakabilis na bilis. Sa isang hakbang lang, naabutan niya ang Semi-Governing God mula sa Divine Corpse Palace. Kasanayan sa pagbaligtad ng oras. Sigaw ni Dustin. Parehong nag-ulo ang oras at espasyo sa paligid ng Master ng Divine Corpse Palace dahil naabala ito sa pamamaraan ni Dustin. Ilang sandali pa, na-activate din ni Dustin ang Mind Sword Skill at lumitaw ang espada sa loob ng katawan ng Master. Umagos ang dugo sa sulok ng labi ng Master habang tinadtad ng espada ng isip ang kanyang mga laman loob. Triple Avatar Skill. Panimula sa Vital Energy Circulation. Sa isang kisap mata, na-activate ni Dustin ang dalawa pang lihim na kasanayan. 3 bersyon ng Dustin. 24 na Diyos. At 3 makalangit na dragon ang sabay-sabay na lumitaw. Umulan ng sunod-sunod na pag-atake ang nasugatang Master mula sa Divine Corpse Palace nang palibutan siya ng lahat. Matanda. Patay na karne ka. Isang nakamamatay na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Dustin bilang kanyang pagnanais na kunin ang semi-governing na Diyos na ito. Dustin, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Purong galit ang pumuno sa nakakabinging dagandong ng Master mula sa Divine Corpse Palace. Kahit na siya ay isang semi-governing God, siya ay na-corner ng isang binata. Bukod dito, malakas na binawi ng binata ang kanyang buhay. Ito ang insulto. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ng Master. Bumulwak ang mainit na asensya ng dugo mula sa kanyang katawan. Upang tapusin si Dustin, sinunog niya talaga ang kanyang orihinal na asensya ng dugo. Walang pinsala sa katawan at lumilipas na kaluluwa ang makakawala ng orihinal na asensya ng dugo sa isang magsasaka. Kapag ang isang banal na Diyos ay naubusan ng orihinal na banal na diwa ng dugo, siya ay mamamatay ng walang hanggan. Sa makatuwid, walang sino man ang magsasapanganib na sinusunod ang kanilang orihinal na kakanyahan ng dugo maliban kung ang kanilang buhay ay nasa ganap na panganib o walang ibang pagpipilian na natitira. Ang dramatikong panukalang iyon ay lamang ang nagpatunay na itinulak ni Dustin ang Master ng Divine Corpse Palace na lampas sa punto ng walang pagbabalik. Sa pag-aapoy ng kanyang orihinal na asensya ng dugo, ang aura na inilabas ng Master ay tumaas ng husto. Mula sa asol, makapal na itim na kadena ang sumugod sa kanyang katawan. Flang! 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 Ang bawat kadena ay pumailang lang sa langit at lumipad sa paligid na parang isang buhay na humihingang dragon. Hindi nagtagal. Halos napuno ng mga itim na kadena ang buong kawalan at bawat galaw nila ay nagbunga ng marahas na mga malalakas na hangin.
Isa itong eksenang diretso mula sa isang bangungot. Pumunta ka sa impyerno. Daan-daang milyong itim na kadena ang sumama sa master ng Divine Corpse Palace habang siya ay naniningil sa Dustin. Para kang patay. 3 bersyon ng Dustin. 24 na Diyos. At 3 makalangit na dragon ay tumakbo rin papunta sa master ng buong bilis. Boom! 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 Maliwanag na liwanag ang ginawa ng ang mga enerhiyang inilabas nila ay nagbanggaan sa isa't isa. Habang tumitindi ang laban, parami ng parami ang itim na kadena na tumusok sa katawan ni Dustin. Libo-libong nanginginig na itim na kadena ang nagdulot ng kalituhan sa loob niya. Ingat ka, Dustin! Ang lalaking ito ay nagbabalak na dalhin ka sa libingan kasama niya. Malakas na tawag ang umalis sa 12 hayop habang nilalamon sila ng kanilang pagkabalisa sa kaligtasan ni Dustin. Nakakatakot ang kapangyarihang lumaban ng isang semi-governing na Diyos. Lalo na kung sinusunog niya ang kanyang orihinal na asensya ng dugo upang lumaban ng buong lakas. Okay lang. Gusto ko siyang makitang sumubok. Tumawa ng malakas si Dustin. Boom! 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 Ang patuloy na pagsabog ng enerhiya ay sumabog sa paligid ng Dustin at ng master ng Divine Corpse Palace. Ang bawat pulgada ng espasyo sa kanilang paligid ay nanginginig ng husto at nagsimulang gumuho. Bumps at hollows tuldok sa lahat ng dako. Nilamon ng makapal na umuusok na usok si Dustin at ang master ng Divine Corpse Palace nang maging mas matindi ang kanilang laban. Ang lahat ng iba pang mga semi-governing na mga Diyos ay nagpakawalan ng kanilang espiritual na pakiramdam upang mas makita ang kanilang laban. Ngunit kahit anong pilit nila, hindi pa rin nila ito nakikita. Makalipas ang ilang segundo, sa wakas ay huminto ang pagsabog. Napalitan ng nakakabinging katahimikan ang ingay. Dahan-dahan ngunit tiyak, nagsimulang kumawala ang usok, lahat sila. Mula sa 12 hayop hanggang sa iba pang malagoverning na mga Diyos, ay hindi maalis ang kanilang tingin mula sa pinaglabanan ni Dustin at ng Master. Gayunpaman, walang makikitang palatandaan ng mga ito sa loob ng pagkawasak. Sirang mga paa, laman at dugo ang lumutang sa hangin sa halip. Dustin, okay ka lang. Isang malakas na tawag ang umalis sa asong lumalamon sa langit habang hinahanap nito si Dustin. Biglang nagsimulang magtipon ang mga belang buto at mga tipak ng laman hanggang sa magkaroon ng hugis. Ayos lang ako. Ngunit hindi siya. Sagot ng figure. Unti-unting lumitaw ang mga katangian ni Dustin sa figure. Damn it, Dustin. Mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Gaano mo kalakas loob na durugan ang aking espiritual na kaluluwa? Isang malakas na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa kanilang paligid nang may lumitaw na itim na liwanag sa di kalayuan. Batay sa boses, iyon ay ang espiritual na kaluluwa ng Master mula sa Divine Corpse Palace. Malinaw na nakikita ng lahat na kalahati na lamang ng espiritual na kaluluwa ng Master ang natitira. Just wait and see. I won't let this go. Pagkatapos ng isang huling mapang akit na dagandong, lumipad palayo ang master ng Divine Corpse Palace. Gusto mong tumakas. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Walang pag-aalinlangan. Hinabol ni Dustin ang sirang espiritual na kaluluwa ng master. Dahil nagpasya na si Dustin na titilin ang kanyang buhay. Walang paraan na hahayaan niyang makatakas ang amo. Dustin, hindi ka namin hahayaang saktan siya. Maraming mga semi-governing na Diyos ang sumugod at pinahinto si Dustin sa kanyang mga landas. Na pinipigilan siyang sirain ang mga labi ng espiritual na kaluluwa ng Master. Walang pinalampas na pagkakataon. Ang sirang espiritual na kaluluwa ng Master ng Divine Corpse Palace ay kinuha ang pagkakataong makatakas. Sa isang kisap mata, wala na siyang makita. Ang lahat ng semi-governing gods ay kaibigan ng Master ng Divine Corpse Palace. Kaya agad silang tumulong sa kanya. Sa halip, papatayin kita. Kahit matagal na lumaban si Dustin, hindi niya naramdaman ang kahit katiting na pagod. Sa halip, tumaas lang ang kanyang fighting spirit. Kung ipagpapatuloy natin ang laban na ito, hindi tayo mananalo. Dapat tayong umatras. Hiling ng isang semi-governing na Diyos ng lahi ng hayop. Iminungkahi niya ito kasabay ng pagod na buntong hininga at pag-iling. Magandang punto.
Umalis na tayo dito. Ang lahat ng iba pang semi-governing gods ay mabilis na tumango bilang pagsang-ayon. Sa ngayon, si Dustin at ang 12 hayop ay buhay pa at nasa mabuting kalagayan. Ngunit 4 o 5 semi-governing gods mula sa 6 na super forces ang nagtamo na ng malubhang pinsala. Ang iba sa kanila ay nawalan na ng ganang lumaban. Wala sa kanila ang talagang naniniwala na mapapaalis nila si Dustin. Kaya nawalan sila ng gana na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa isang walang kabuluhang labanan. Shoop, 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 nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang mga semi-governing gods mula sa 6 na super forces ay nakabuntot at agad na nawala sa kawalan. Hindi naghabol si Dustin o ang 12 hayop. Dahil ang lahat ng semi-governing gods ay pinagkadalubhasaan ang brilliant secret skills para tulungan silang makatakas. Imposibleng makuha sila. Bagaman mahirap buhayin sila, mas mahirap pumatay ng isang semi-governing na Diyos. Ngayon lang, winasak ni Dustin ang espiritual na kaluluwa ng Master mula sa Divine Corpse Palace. Ngunit nagawa pa rin niyang mabuhay at tumakas pa sa isang kisap mata. Siyempre, dahil malubhang nasugatan ang Master ng Divine Corpse Palace, magtatagal pa rin at maraming lakas bago niya mapagaling ang sarili niya. Haha! Dustin, ginulat mo ako. Mukhang walang makakasira sa'yo. Ang iyong pisikal na kondisyon ay walang kapantay. I can't believe that you'd fight so many masters on your own and hold your ground. Dustin, you're as amazing as me. In terms of fighting capability, mas magaling ka pa sa akin. Dustin, paano ka nakakuha ng napakaraming espiritual na enerhiya ng kaluluwa? Sari-saring tanong ang naiwan sa 12 hayop habang pinaliligiran nila si Dustin at pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Parehong itinaas ng tigre at ng malaking itim na toro ang kanilang mga paa at tinamaan ng malakas ang katawan ni Dustin habang sinusubukan nilang subukan ang kanyang pisikal na kalidad. Sa aking paglalakbay sa nakahiwalay na mga alien space, nakahanap ako ng paraan upang lubos na madagdagan ang dami ng aking espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Kiba't balikat na paliwanag ni Dustin. Please be gentle with me. Masakit. Angal ni Dustin sa tigre at sa malaking itim na toro. Haha, paghiwalayin ka man namin. Lilito ka ulit ng hindi nasaktan. Ngayon sinasabi mong hindi mo kayang tiisin ang sakit. Stop lying. Tinukso at sinuntok pa ng tigre si Dustin, na nagdulot ng pagniwi ng sakit sa huli. Di nagtagal, ang labanan na nagsimula sa Tribulation Universe community ay kumalat na parang apoy sa buong Sea of Chaos. Hindi mabilang na mga nilalang ang nag-usap tungkol sa sumunod na labanan na may labis na takot at pagkakabigla sa kanilang mga boses. Sa maikling panahon lang, mas kumalat ang pangalan ni Dustin to the point na literal na halos lahat ay alam na kung sino siya. Ang kanyang gawa ng pagkatalo sa kanilang mga semi-governing god sa labanan ang dahilan nito. Ang tanging pangalan ni Dustin ay nagdulot ng takot sa puso ng lahat. Dahil dito, ang kalyadong hukbo ay dinala sa isang mas mataas na katayuan sa buong dagat ng Chaos. Kahit na higit sa 30 kalahating namamahala ng mga Diyos ang nagsama-sama. Wala silang pagkakataon laban sa alyansa. Napilitan silang tumakas para sa kanilang buhay sa bandang huli o baka namatay sila sa tabing laban. Walang maglalakas loob na tumindig laban sa napakalakas na hukbo. Ipaalam sa lahat na mula ngayon ay walang nakikialam sa alyansa. Kapag nasulyapan mo ang hukbo nila, tumakas ka sa lalong madaling panahon. Huwag mong isipin na lumaban pa. Pretuhin sila ng magalang at may lubos na paggalang. Naiintindihan. Sa bawat pamayanan ng universo sa Sea of Chaos, maraming pinuno ng sekta, pinuno ng lahi at matataas na magsasaka ang nag-utos nito sa kanilang mga nasasakupan. Ang 6 na super forces lamang ang may sapat na tapang upang labanan ang alyansa. Sa oras na ito, nakabalik na si Dustin at ang 12 zodiac animal sa Ice Palace. 10 pangunahing pinuno ng kalyadong hukbo ang nanguna sa isang malaking grupo ng mga banal na Diyos upang salubungin si Dustin at ang kanyang mga kasama. Naniniwala ako na walang maglalakas loob na guluhin tayo ngayon. Maging ang 6 na super forces ay hindi na muling kumilos ng padalos-dalos. Malaya nang makakakilos ang magkaalyadong hukbo sa Sea of Chaos.
Mula ngayon, ang aming layunin ay nagtatag ng isang normal at palakaibigan na relasyon sa iba pang puwersa. Pagmamalaking pahayag ni Dustin. Opo, Ginoo. Sabay-sabay na sagot ng mga matataas na pinuno ng kalyadong hukbo. Maaari ka nang umalis at gawin ang iyong negosyo. Hindi na kailangang ipaalam sa akin ang lahat. Maaari kang kumonsulta sa isa't isa at gumawa ng desisyon kung walang malaki. Lalo na ikaw, Ice Queen. Bigyan mo ng pansin ang mga usapan ng Allied Army. Nasa iyo ang aking tiwala. Napatingin si Dustin kay Ice Queen. Leader, hindi kita pababayaan. Ang Ice Queen assured Dustin. Pagkatapos, umatras siya kasama ang mga nakatataas na pinuno ng kalyadong hukbo. Dustin, bumalik ka sa Fallen Divine Valley kasama ko. Gusto mong makita ni Master. Biglang sabi ng asong lumalamon sa langit kay Dustin. Oh, gusto kong makita ni Master. Sige na, inamin na natigilan si Dustin sa sinabi ng asong lumalamon sa langit. Kaya, agad siyang sumama sa kanya para malaman kung ano ang gusto ng kanyang amo. Tara na, ang 12 zodiac na hayop ay naglunsad ng mga batas ng kalawakan at oras sa parehong oras upang magtatag ng isang teleportation channel sa kalawakan. Pumasok sila ni Dustin at agad na nawala sa Ice Palace. Kapag ang 12 zodiac na hayop ay nagsanib puwersa, ang kanilang pinagsamang enerhiya ay magiging kapantay ng isang namamahala na Diyos. Sa makatuwid, ang space teleportation channel na kanilang ginawa ay hindi nangangahulugang mahina sa bisa. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa Fallen Divine Valley. Agad na pumunta si Dustin sa plaza na matatagpuan sa kailaliman ng lambak. Master, gusto mo ba akong makita? Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Lumapit si Dustin sa kanyang master statue at sumaludo. Bueno, gumawa ka ng mahusay na pag-unlad sa lahat ng mga araw na ito. Ang iyong tagumpay sa espiritual na kahulugan ay lalong kahanga-hanga. Puri ng rebulto. Ngunit ang 6 na super force ay naghihintay lamang ng kanilang pagkakataon na mag-atake. Maaari kang humarap sa panganib anumang oras ngayon. Nagpatuloy ang rebulto. Alam ko Master, sa totoo lang, naramdaman ko na, kamakailan, malabo kong nararamdaman ang ilang makapangyarihang pagbabago-bago ng puwersa ng espiritual na pakiramdam sa paligid ko. Naramdaman ko na may mga kakaibang puwersa ng espiritual na pakiramdam na nakakulong na sa akin. Sagot ni Dustin. Biglang nagdilim ang kanyang mukha nang marinig ang sinabi ng kanyang estatwa master. Well, napatunayan mo na ang iyong sarili ay lubos na makapangyarihan. Ngunit dapat mong malaman na ang mga namumunong Diyos ng 6 na super force ay gagawin ang lahat para patayin ka ngayon bago ka pa magkaroon ng pagkakataon na lumakas pa. Natatakot sila na dumating ang araw na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa iyo. Kung hinahabol ka mismo ng mga namamahala na Diyos na ito, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Dustin, nasa malaking panganib ang buhay mo. Babala ng rebulto. Salamat sa babala mo, Master. Sagot ni Dustin. Pinilit niyang itago ang nagbabadyang takot sa kanyang puso. Hindi niya kailangan na sabihin ito ng kanyang amo. Matagal na siyang pinagmumultuhan ng kaisipang ito. Tinalo niya ang semi-governing gods ng 6 na super forces sa Tribulation Universe Community. Pagkatapos noon, alam niyang nasa crosshair na siya ngayon ng mga namamahala na Diyos. Master, may mungkahi ba kayo? Tanong ni Dustin. Bagaman nakagawa ka ng malaking pag-unlad sa iyong lakas, ang iyong cultivation base ay medyo mababa. Ikaw ay isa pa ring tunay na preliminary grade na banal na Diyos. Dapat kang manatili sa Fallen Divine Valley sa panahong ito at palakasin ang iyong paglilinang. Tutulungan kitang pagbutihin ang iyong cultivation base. Noong una, binalak kong hayaan kang dahan-daang pagbutihin ang iyong cultivation base sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap. Ngunit ngayon, nagbago ang mga bagay. Nararamdaman ko na ang isang matinding bagyo ay nanggagaling sa abot tanaw. Sa makatuwid, wala akong pagpipilian kundi gumamit ng ilang ipinagbabawal na mga lihim na kasanayan upang mapabuti ang iyong cultivation base. Sabi ng amo ni Dustin. Ibig mong sabihin may kakilakilabot na mangyayari sa lalong madaling panahon.
Natigilan si Dustin sa sinabi ng master niyang estatwa. Huwag mo na akong tanungin pa. Malalaman mo rin ito pagdating ng tamang panahon. Mahinahong sagot ng estatwa para pakalmayan ang kaba ng kanyang alagad. Naiintindihan ko po, master. Tumango si Dustin. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Dustin sa Fallen Divine Valley at nilinang sa pag-iisa sa ilalim ng gabay ng kanyang master ng estatwa. Isang araw, habang nakatutok siya sa paglilinang, biglang may narinig si Dustin na boses. Dustin, lumapit ka sa akin ngayon. Umalangaw-ngaw ang boses ng kanyang amo sa loob ng kanyang soul sea. Tumayo siya at lumabas ng cultivation room niya. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong at agad na narating ang kailaliman ng Fallen Divine Valley sa pagitan nila. Sa gulat ni Dustin, nakakita siya ng octagonal refining pot sa gitna ng square. Ang palayok ay sinindihan ng naglalagablab na apoy. Dustin, ito ang 8 diagram na peel refining pot. Nagawa sa pinakabihirang magulong ginto sa magulong void. Ang nag-aapoy sa loob ng palayok ay ang pinakaunang apoy sa dagat ng chaos. Huwag hayaang lokohin ka ng hitsura nito. Ang apoy na iyon ay maaaring masunog kahit ang isang namamahala na Diyos hanggang sa kamatayan. Makinig ka, Dustin. Kailangan mong pumunta sa palayok at maligo sa apoy. Seryosong sabi ng statue master ni Dustin sa kanya. Lumakad ka sa kaldero, master. Paano ko magagawa iyon? Kakasabi mo lang na masusunog ng apoy ang isang namamahalang Diyos hanggang sa mamatay. Paano ako makakaligtas dyan? Natigilan si Dustin sa sinabi ng master niyang estatwa. Tuturuan kita ng isang lihim na paraan upang maging isang banal na tableta. Kung makayanin mo ang apoy, makakamit mo ang mas mabilis na mga tagumpay sa iyong paglilinang. Paliwanag ng rebulto, mayroon ding ilang panganib. Siyempre, ang pamamaraang ito ay labag sa mismong mga batas ng kalikasan. Kaya't ito ay napakalakas. Makakaranas ka ng hindi maisip na sakit. At maaari mo ring harapin ang ilang hindi kilalang mga panganib. Dapat kang manatiling tapat sa iyong mga intensyon at tunay na kalikasan o ikaw ay masunog sa isang tunay na banal na tableta. Ngunit kung malalampasan mo ang matinding pagsubok na ito, ang mga gantimpala ay magiging pambihira. So, Dustin, anong sasabihin mo? Tanong ng rebulto. Susubukan ko. Nagpasya si Dustin na pumasok sa loob pagkatapos timbangin ang mga panganib at gantimpala. Dagdag pa, dahil sinindihan na ng kanyang estatwa master ang apoy. Tila wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ito. Ang galing! Ituturo ko sa iyo ang peel transformation skill ngayon. Gamit ang tinatawag na peel transformation skill, maa-absorb mo ang aura at essence ng mga table tasks sa iyong katawan at gawing banal na tableta ang iyong katawan. Hindi mo mararamdaman ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng tableta at ng iyong tunay na katawan. Sabi ng rebulto habang nagpadala siya ng isang piraso ng espiritual na impormasyon sa soul sea ng Dustin. Nakakamangha ang peel transformation skill. Namangha si Dustin matapos masusing pag-aralan ang impormasyong ipinadala ng kanyang amo. Pagkatapos, umupo siya ng naka-cross-legged sa plaza at nagsimulang magsanay ng peel transformation skill.